8年前，身为京都太子爷的我沦为成乞丐。 Si Sumuyan ang hindi nag-atubiling pulutin ako pauwi. Sa umaga, ako ang kanyang personal na sekretaryo. Tinutulungan ko siyang pamahalaan ang mga usapin ng kumpanya. Sa gabi, ako ang kanyang matamis na kasintahan. Bawat gabi ay inaalagaan ko siya. Sa umpisa, inakala kong ganito na kami magtatapos habang buhay. Ngunit hanggang sa dumating ang lalaking iyon, nalaman ko na isa lamang akong kasangkapan na hindi mahalaga. Nakikita ko silang araw-araw na magkasama. Alam kong oras na para umalis. Sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa harap niya. Seryosong sabi ko, Su, narito ang aking pagbibitiw. Inilagay ko ang resignation letter sa mesa. Ang babae sa harap ko ay walang emosyon. Tiningnan niya ako habang nakataas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Tanong ni Linziang na nagtataka. Kapatid na Shen, huwag kang ganyan. May hindi ba kayo pagkakaunawaan ni Su? Palagi niyang ginagamit ang oras upang ipakita ang kanyang mabait na pagkatao. Hindi katakataka na napapasaya niya si Sumuyan. Naisip mo na ba ito ng mabuti? Bumibig ka si Sumuyan ng malamig. Tumango ako. Kung wala nang iba, aalis na ako. Habang nakikita niya ang aking pag-alis, ang mga mata ni Linziang ay puno ng kasiyahan. Ngunit agad niyang pinigilan ang kanyang damdamin. Su, bakit hindi mo sabihin ng malinaw kay kapatid na Shen? Matapos marinig ito, tiningnan ni Sumuyan siya habang nakataas ang ulo. Si Shen Yanxi ay isa lamang niyang alaga na kasintahan. Tanging isang aso lamang, paano maiiwan ng aso ang kanyang amo? Huwag kang mag-alala, halika rito at masahehin mo ang aking balikat. Nagmadali si Linziang pumunta sa likuran ni Sumuyan. Maingat na minasahe ang kanyang balikat. Matapos umalis sa kumpanya, nagmamaneho ako. Pumunta ako sa villa kung saan kami nakatira ni Sumuyan. Tinitignan ko ang bawat detalye sa loob ng villa. Ang mga nakaraang alaala ay bumabalik sa isipan. Sa mga buwan na ito, bihira nang umuwi si Sumuyan. Hindi ko na kailangang isipin, alam ko na. Siguro para makasama si Linziang. Nakikita ang bagong ngiti, hindi ang lumang luha. Kaya nga, oras na para umalis. Kinuha ko lamang ang ilan kong damit. Laptops at tablets, bukod dito. Hindi na niya dinala pa ang iba. Nang lumabas ako ng villa, napatingin ako sa likuran. Tapos ay umalis akong hindi na lumingon pa. Maganda ang sikat ng araw at mahinahon ang simoy ng hangin sa araw na ito. Siguro dahil sa magandang panahon. Mas gumaan ang pakiramdam ko ngayon. Sa sandaling lumabas ako ng villa, nagtawag si Lishu, ang butler, kay Sumuyan. Miss, kinuha po ni Ginoong Shen ang kanyang mga gamit kanina sa villa. At kinuha niya ang kanyang mga gamit. Nang marinig ang sinabi ng butler, kitang-kita ang pagkamuhi sa mukha ni Sumuyan. Naintindihan ko na. Babalik siya pagkalipas ng ilang araw. Isang oras ang lumipas. Dumating ako sa apartment sa gitna ng lungsod ng Mordu. Matagal na akong bumibili ng stocks. Sa loob ng ilang taon, nakabili na ako ng sariling bahay, 19 na tindahan, shares sa ilang kumpanya, at 500 milyong deposito. Karaniwan kaming magkasama ni Sumuyan. Kaya hindi pa ako nakapunta dito. Mula nang matapos ang konstruksyon ng bahay na ito, habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng elevator, lumabas ako mula dito. Ngunit hindi ko inaasahan. Napagdating ko dito, may nakilala akong kakilala. Si Wenzi, chairperson ng Mordu Jonda Investment Group. Isa rin kaming magkakilala. Dahil pareho kaming nasa parehong industriya. Nagsalungatan na kami sa negosyo ng mahigit 10 beses. Kaya kilala namin ang isa't isa. Shen Yanxi. Nagulat si Wenzi nang makita ako. Tapos ay itinuro ang katabing bahay. Ito ba ang bahay mo? Tumango ako nang marinig iyon. Opo, Chairperson Wen, kayo po. Ngumiti na lang si Wenzi nang walang magawa. Nakalimutan kong magdala ng susi. Nagpadala na ako ng sekretarya para kunin ang spare key sa opisina. Tinatayang 1 oras pa bago siya makabalik. Kung hindi ka naman naiilang, halika muna sa bahay ko. Bagamat magkalaban kami sa negosyo, pero magkapit-bahay kami sa totoong buhay. Ang pinakamahalaga ay nag-resign na ako ngayon. Kaya wala akong conflict of interest kay Wenzi. Nang pumasok ka sa kwarto, nagbuhos ka ng tubig at inabot ito sa kanya. Dong Wen, uminom po kayo ng tubig. Tinanggap ni Wenzi ang tubig. Tiningnan niya ako ng may malalim na kahulugan. Narinig ko na nag-resign ka na kay Director Su. Narinig ko ang sinabi niya at bigla akong napatingin. Mabilis talaga ang balita ni Director Wen. Mukhang mayabang si Wenzi. Ang taong ilang beses akong natalo. Isinapuso ko yon. Bahagya akong napangiti. Kaya, Director Wen, ilan na ang nasa puso mo? Simula pa lang, ikaw lang. Tumingin si Wenzi sa akin ng may determinasyon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang masyadong malambing ang sinabi niya. Kung ganoon, lubos akong pinararangalan. Kaya, nasa puso mo ba ako? Biglang diretsahang tanong ni Wenzi. Iyan. Bago pa ako makasagot.
Biglang tumunog ang telepono. Tiningnan ko ang aking telepono. Diretso ko itong binabaan. Mukhang may naghahanap pala sa'yo. Nakatingin sa akin si Wenzi na puno ng pagtataka. Tumango ako. Sa paraang masasabi ko pero sa ngayon gusto ko lang mag-enjoy sa buhay. Gawin ang mga bagay na gusto kong gawin. Tungkol sa trabaho hindi ko pa naiisip. Tumango rin si Wenzi. Sumang-ayon at sinabi, magulo ang mundong ito at napakalakas ng kakayahan mo. Ngunit malinis ang iyong puso kaya mabuti na rin na umalis ka. Ano ang gusto mong gawin pagkatapos nito? Ito naman ay pinag-isipan ko mabuti at sa tingin ko ay pagluluto. Magaling. Masayang sabi ni Wenzi. Nang marinig ko ito ay tumingin ako kay Wenzi na puno ng pagtataka. Mahilig ka rin bang magluto? Yumiling si Wenzi. Hindi gusto ko lang kumain. Hindi ko lang alam kung bibigyan mo ako ng pagkakataong kumain ngayon. Siyempre naman magiging karangalan ko na lutuan si Director Wen. Kasabay nito sa isang marangyang evening room sa Shanghai. Nakaupo si Sumuyan sa gitna. Sa tabi niya ay ilang babaeng nakasuot ng makintab. Isang medyo matabang babae si Lin Weiwei ay nakaupo sa tabi ni Sumuyan. Malaya niyang tinanong, umalis na ba si Shen Yanxi? Nang marinig ang pangalang Shen Yanxi, biglang bumaba ang presyon sa paligid ni Sumuyan. Paano mo nalaman? Alam ng buong bilog na ito. Narinig ko na unang kinontak siya ni Director Lu. Umaasa na pupunta siya doon. 10 milyong taon ng sahod para sa Investment Department Director. Narinig ito ni Sumuyan at napahigpit ang kanyang kamao. Para itong kinakamkam ang kanyang pag-aari. At nang masabi ang mga salitang ito, natahimik ang buong private room. Nagpatuloy si Lin Weiwei sa pagsasalita. Pero hindi siya pumayag dahil gusto niyang magpahinga. Nakahinga ng maluwag si Sumuyan nang marinig ito. Naglalambing lang sa akin si Shen Yanxi. Babalik din siya pagkatapos ng ilang panahon. Mahusay niyang sabi, pagod na pagod ako nitong mga nakaraang araw. Bigyan mo siya ng ilang araw na pahinga. Babalik din siya pagkatapos ng ilang araw. Narinig ito ni Ruan Xingyao sa tabi. Nalungkot na sabi, sayang niya wala pala sana pa naman. Pinapapasok ako ng tatay ko sa kumpanya nila. Pero hindi ko alam paano magpatakbo. Naisip ko lang na kunin siya dito. Hindi maiwasang masaktan ang puso ni Sumuyan. Tumayo siya. Pupunta muna ako sa banyo. Pagkasabi nito ay itinulak niya ang pinto at umalis. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Sumuyan mula sa banyo. Habang naghuhugas ng kamay, isang boses ang narinig. Hindi ka ba magtatawag sa kanya? Lumingon si Sumuyan. Siya ang kanyang kaibigan na si Song Shuran. Bakit ka lumabas? Tiningnan ni Song Shuran si Sumuyan. Mahinahong nagsalita. Nagsisinungaling ka pa ba kung talagang hindi ka nagmamalasakit? Bakit madalas kang tumitingin sa cellphone sa loob ng private room? Kung hindi ako nagkakamali, ito na yata ang unang beses na nagkaganyan ka. Babahala siya. Makahulugang inulit ni Sumuyan. Nang marinig ito ay napabuntong hininga si Song Shuran. Hindi ko alam kung bakit mo hinahayaan si Lin Xiang nasaktan siya. Kahit na naging dahilan pa yon para mapunta siya sa Li. Pero alam ko na kapag umalis siya, talagang masisira ka. Kaya bilang iyong kaibigan, nasiyahan si Sumuyan na mapangiti. Napatawa na lang si Sumuyan. Shuran, huwag mo akong isiping isang purong mandirigma ng pag-ibig. Isa lang naman siyang kabit. Kahit hindi siya bumalik, wala naman akong magiging problema. Tandaan mo kung gugustuhin ko. Pwede akong magkaroon ng napakaraming kasintahan. CJ, tumalikod si Song Shuran. At habang naghahanda siyang bumalik, bigla siyang may naisip. Tungkol nga pala, sinabi sa akin ng tauhan ko. Si Wenzi at Shen Yanxi ay magkapitbahay. Ngayon, lumipat na si Wenzi sa kanya. Ano kaya ang naiisip niya? Sa tingin ko, alam mo na. Sa isang supermarket sa Modu. Yanxi, itong isa. At itong isa rin, masarap din. Paano na gusto kong kainin lahat? Walang nakaisip. Na si Wenzi ay magkakaroon pala ng ganitong pagkabata. Naalala ko, noong huli akong naging ganito ka-relax. Nung nabubuhay pa ang mga magulang ko, pinapanood si Wenzi sa aking harapan. Hindi ko napigilang mapangiti ng bahagya. Okay lang, kainin mo lang ang gusto mong kainin. Gagawa ako para sa'yo. Nang marinig ang mga salitang ito, ngumiti si Wenzi. Ang galing mo naman, kaya mong gawin ang lahat. Sige, huhugasan ko ang mga gulay para sa'yo. Sa kusina, kaming dalawa ni Wenzi ay abala. Habang nag-uusap, ngayon na hindi ka napupunta sa anumang kumpanya. Ano ang plano mo? Napaisip ako. At sinabi ko, magpapahinga muna, tapos pag may oras, mag-aaral ako ng pagluluto. Kung talagang naiinip ako, maghahanap ako ng lugar at magiging security guard. Security guard? Nakatuwa ang sabi ni Wenzi. Ang iyong kagandahan. Kung magiging security guard ka talaga. Baka ang mga dalagang may-ari ng bahay sa subdivision na yon ay. Bago pa niya matapos ang sinasabi, tumunog ang cellphone ko. Nang makita ko ang pangalan sa caller ID, agad akong napakunot ng noo.
Bumuga ako ng malalim na hininga. Sinagot ko ang tawag. Hello Emerson, uminom ng marami ang miss ngayon. Sumakit ang kanyang sikmura. Alam mo ba kung nasaan ang gamot sa sikmura? Sa side table ng kama sa silid tulugan. Ang pangatlong drawer mula sa itaas pababa. Sige Emerson, nahanap ko na. Ngunit ang miss ay medyo hindi komportable ngayon. Gusto mo bang pumunta at alagaan siya? Kung dati anumang gawin ko, sasang-ayon ako. Ngunit ang mga araw na iyon sali. Mas maraming bagay ang naunawaan ko. Kaya't diretsong sinabi ko. Tito Lee, marami namang kasambahay dyan. Hindi ako pupunta at nag-resign na rin ako. Hindi ito gaanong konektado kay Director Su. Kung sakaling sa hinaharap maaari, mas mabuting huwag mo na akong kontakin. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Wenzi. Yancy, kinakain mo ba ito? Nagulat ako. Pero sumagot pa rin ako. Sige, ilagay mo lang sa mangkok ko. Pagkatapos ay nagpatuloy ako sa pagsasabi kay Tito Lee. Kung wala nang iba pa, ibaba ko na ang telepono. Pagkatapos ibaba ang telepono. Nakatayo si Tito Lee sa sala, malamig na pinagpapawisan. Miss, tingnan mo ang nangyari. Nakaupo si Sumuyan sa sofa. Ang kanyang ekspresyon ay maitim tulad ng ilalim ng kaldero. Si Wenzi, talaga bang siya? Kainis, paano sila nagkasama? Nagsikip ang kamao ni Sumuyan. Yancy, napakamalapit ng tawag mo. Tito Lee, pakiusap tawagan mo si Linziang dito. Habang tumatawag si Tito Lee, nakatingin siya kay Sumuyan. Alin, kumusta? Tinatawag ka ni Director Su na pumunta dito. Sa kabilang banda pagkatapos kumain. Sinamahan ko si Wenzi pauwi pagkatapos. At pagkatapos ay bumalik ako. Nakaupo ako sa kama. Nag-scroll sa aking newsfeed. Sa sandaling ito, ang newsfeed ni Linziang ay nakakuha ng aking atensyon. Ang nilalaman ay simple, isang pangungusap at isang larawan. Ang pangungusap ay, ang isang magandang araw ay dapat magkaroon ng magandang pagtatapos. Ang larawan ay ang kamay ni Linziang na may hawak na singsing. Ang singsing na ito ay ang binili ko noon para sa sarili ko at kay Sumuyan. Matapos ko itong bilhin, ayaw ni Sumuyan na malaman ng mga tao sa kumpanya na kami ay magkasintahan. Kaya't hindi niya ito sinusuot kailanman. Ito na yata ang paraan ng kanilang pag-anunsyo. Naisip ko ito at umiling ako. Hayaan na, bakit ko iisipin ang mga ito? Dumaan siya sa kanyang maliwanag na daan. Dumaan ako sa aking sariling landas. Ang utang ko sa kanya ay nabayaran na ng malinis. Noong malapit na akong mamatay. Samantala, si Sumuyan ay nakikipag-usap. Sa telepono kay Songshuran. Kung hindi ako nagkakamali. Ang singsing na ito ay mula kay Shen Yancy. Bilang unang regalo sa iyo. At ibinigay mo lang ito kay Linziang. At tinanggap mo na ang paraan ni Linziang ng pag-anunsyo. Ang tono ni Songshuran ay nagpapahiwatig ng pagtataka. Si Linziang ay mukhang karaniwan. At tuso pa nga. Ngunit hindi ito pinansin ni Sumuyan. Isang singsing lang naman yan, hindi mahalaga. Ibinigay ko na sa kanya kung gusto niya. Ikaw talaga, napakatalino sa negosyo. Ngayon naman ay hindi mo makita. Sige na, hindi na ako magsasalita, matutulog na ako. Nag-aalangang ibinaba ni Songshuran ang telepono. Pagkatapos ibaba ang telepono, lumabas si Sumuyan sa balkonahe. Nakatingin sa mga sasakyan sa ibaba. Ang syudad na ito na puno ng mga ilaw at kasiyahan ay napakalaki. Napakalaki na kung hindi gagawa ng hakbang ang isang tao. Hindi na sila magkikita pa. Ang tagal na rin. Walang balita, walang pagkikita. Ito na siguro ang unang pagkakataon sa loob ng 8 taon. Binuksan ni Sumuyan ang pinto ng kwarto. Tinitingnan ang ayos sa loob. Dati ay iniisip niyang walang silbi ang mga ito. Ngunit ngayon, sa kanyang pagtingin, talagang nakakagaan ng loob. Umupo si Sumuyan sa kama. Tinitingnan ang kanyang cellphone. Pagkatapos ng pag-aatubili, tinawagan niya ito. Ang kanyang tinig ay malamig at walang awa pa rin. Hello, pumunta ka dito at kunin ang mga kalat mo. Nagulat ako nang makita ang tawag ni Sumuyan. Bahagya akong tumawa. Ginoodong, wala itong kinalaman sa akin. Kung paano mo gustong itapon. Itapon mo na. Narinig ito ni Sumuyan at napahigpit ang hawak sa telepono. Nang marinig ang mga salitang ito, hinigpitan ni Sumuyan ang hawak sa kanyang cellphone. Shen Yancy, have you caused enough trouble? Madam Su, itapon na lang ang mga basura na hindi sulit pag-usapan. Para naman sa bayad, parang hindi ko pa natatanggap ang sweldo ko ngayong buwan. Kaya kunin na lang natin yung sahod bilang pambayad. Pagkasabi ko ay diretsyo ko nang binaba ang telepono. Kinabukasan ng umaga ay nagising akong maaga gaya ng nakasanayan. Lumabas ako para tumakbo, tahimik at sariwa ang parke sa umaga. May ilan lang na matatanda at mga nanay na nag-ehersisyo. Ang pagtakbo ay nagpapatahimik sa akin. Hindi ko iniisip ang mga bagay tungkol sa trabaho at buhay. Nagbibigay ito sa akin ng kumpletong pagre-relax. Pagbalik ko ay sakto namang nakasalubong ko si Wenzi, nakakagising lang. Ano ang gusto mong kainin, ipagluluto kita.
Pagkalipas ng 15 minuto, 2 mangkok ng tomato egg noodles ang inihain sa mesa. Pero biglang nagsalita si Wenzi. Huwag mo munang kainin, magpo-post muna ako sa social media. Pagkasabi nito ay kumuha si Wenzi ng litrato ng 2 mangkok ng noodles. Talagang isinama niya ang mga daliri ko sa kuha. Kasabay nito, si Sumuyan ay nasa sala. Malungkot ang ekspresyon sa kanyang mukha. Bakit ang alat naman ito? Nanginginig ang ilang mga kasambahay. Sa totoo lang, alam nilang hindi maalat ang pagkain. Kundi hindi na yon ang taong nagluto. Ngunit walang naglakas loob na sabihin ito. Lahat ay nakayuko at tahimik. Binibini, gagawa kami kaagad ng bago. Maingat na nagmungkahi si Uncle Lee sa gilid. Huwag na, kakain na lang ako ng ganito. Pagkasabi noon ay nagsimulang kumain si Sumuyan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-browse sa kanyang newsfeed. Nang makita niya ang post ni Wenzi sa newsfeed, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Bagamat hindi lumabas ang mukha sa larawan. Ngunit ang mga daliri. Tiningnan niya ang oras ng pag-post sa newsfeed. 7:04 na po. Hindi napigilan ni Sumuyan na humigpit ang kanyang kamao. Naisip niya, magkasama ba sila kahapon? Sa pag-iisip nito, biglang ibinaba ni Sumuyan ang kanyang chopsticks. At lumabas ng villa. Tapos na rin kaming kumain ni Wenzi. Tumayo siya at nakangiting sinabi. Ako na ang maghuhugas ng plato, napagod ka ngayong araw. Umiti ako bilang tugon. Kung gayon, anong regalo ang ibibigay mo sa akin? Narinig ito, nag-isip ng mabuti si Wenzi. Paano kung ialay ko ang sarili ko? Napatawa niya ako. Naku po, kung malalaman ng mga tao sa kumpanyan nyo, na ang kanilang napakagandang presidente ay kasama ko. Talagang madudurog ang mga puso nila. Paano naman, kaya iyon ang napagkasunduan natin? Ibibigay ko ang aking sarili kapalit nito. Kuya, asawa. Pagkasabi niyon, natakot si Wenzi na magbago ang isip ko. Kaya dinala niya ang mga plato at kubyertos sa kusina. Tinitingnan ang likuran ni Wenzi. Nakaramdam ako ng kaunting pagkababa ng tingin sa sarili. Gaano man ako maging matagumpay. Dati akong minamahal ni Sumuyan. Ang pagkakakilanlan na iyon ay hindi na mababago. At ang pagiging minamahal ay hindi kailanman lalabas sa liwanag. Naisip iyon. Pumunta ako sa labas ng kusina. Anong problema? Tumingin pabalik sa akin si Wenzi. Alam ko ang iniisip mo. Ngunit ang nakaraan ko at ni Sumuyan. Alam mo iyon. Kaya sa tingin ko hindi mo kailangang gawin ito sa akin. Ako na isang taong sira. Napatigil ang kilos ni Wenzi sa kamay niya. Naging malambot ang kanyang paningin. Bakit mo iniisip na isa kang sira? Dahil lang sa pagiging minamahal. Ngunit hindi naman kasal si Sumuyan. Hindi ka isang ikatlong tao na sumisira sa relasyon ng iba. Kaya sa tingin ko hindi ito dapat tawaging pagiging minamahal. Bagkus isang pag-ibigan. Tiningnan ako ni Wenzi. Puno ng kaseryosohan ang kanyang mga mata. Kaya kung ganito ang pagtingin. Napakatapat mo naman. Sa totoo lang, mahusay ka bang magpalit ng konsepto? Natawa ako sa sinabi ni Wenzi. Hindi ito pagpapalit ng konsepto. Ang katotohanan ay ganoon talaga. Kaya huwag mong sabihing isa kang sira. Sa tingin ko ikaw ang pinakamabuting lalaki sa mundo. Habang sinasabi ito, lumapit siya sa akin. Kaya sa susunod, kahit tanggihan mo ako, gamitin mo ang dahilan na hindi tayo bagay. Huwag mong sabihing isa kang sira, naintindihan mo ba? Tiningnan ko si Wenzi sa aking harapan. Puno ng katapatan ang kanyang mga mata. Bahagyang uminit ang aking puso. Ang simpleng pasasalamat na ito ay taos puso. Kahit papaano ay ipinaunawa niya sa akin ang isang bagay. Hindi ko na kailangang manghiya sa sarili ko. Ngumiti si Wenzi. Mahinang sabi. Dahil nasabi na natin, hindi na ako maghahanap ng iba pang dahilan. Simula ngayon, titira na ako dito. Nagulat ako ng bahagya sa sinabi niya. Pagkatapos, kailangan kong habulin ka. Kailangan pa rin ng kaunting oras para magkasama. Kumusta, maaari ba? Tumingin sa akin si Wenzi na puno ng pag-asa. Tumango ako. Dahil nagpa siya akong kalimutan ang nakaraan. Marahil ay hindi masama na sumubok ng bagong relasyon. Dahil may trabaho pa rin ngayong araw. Umalis si Wenzi bago mag-alas 8. Si Pitdan naman ang nanatili. Naiwan naman ako sa bahay mag-isa. Maayos din na may kasamang aso. Sa sandaling ito, biglang may kumatok sa pintuan. Akala ko nakalimutan ni Wenzi ang isang bagay. Kaya binuksan ko ang pinto, ngunit nakita ko si Sumuyan. Sudong, bakit ka nandito? Nagtaka ako ng bahagya. Ang tingin ni Sumuyan ay malamig na nagbigay sa akin ng kaunting discomfort. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Ngumisi siya. Takot akong makakita ng anuman. Halimbawa, si Wenzi. Kinabahan ako. Hindi ko mapigilan na magbago ang aking ekspresyon. Sinabi ko, bakit ka nag-resign? Naiintindihan ko, nakahanap ka na ng bago. Ang tono ni Sumuyan ay puno ng pangungutya. Naging kasintahan ko ba masyado ang tagal mo? Kaya pumunta ka kay Wenzi para maging kasintahan.
Ang tono niya ay puno ng sarkasmo. Kapag nagsawa ka na kay Wenzi, balak mo bang maghanap ng mayaman na babaeng 60? Nangunot ang aking noo, malamig ang aking boses. Sudong, sapat na. Ngumisi si Muyan. Napansin ang pitdan sa tabi. Naiwan pa ang aso sayo. Mukhang nakatira na kayo. Habang sinasabi niya ito, kumuha siya ng bank card mula sa kanyang bag. Ibinato ito sa mesa. Naglalaman ito ng 1,000,000. Ituring mo na lang itong pamana para sa pagkakataong ito. Ang kahihiyan sa sandaling iyon. Parang rumaraga sa naalon. Hindi ko napigilan. Pumalakpak ako at sinampal siya. Sudong, sa tingin ko, medyo sobra na po kayo. Malaki rin po ang utang na loob ko sa inyo. Pero naglaan ako ng 8 taon para sa kumpanya. Ang pakinabang na naidulot ko sa kumpanya, baka hindi 200 bilyon. Pero 100 bilyon. At para sa inyo. Halos mamatay na ako. Kaya ang mga utang na loob noon, nabayaran ko na. Ngayon, gusto ko lang na malinis na ang lahat sa atin. Wala nang kinalaman. Kaya maghiwalay tayo ng maayos. Mag-iwan tayo ng huling respeto para sa isa't isa. Hinawakan ni Sumuyan ang kanyang pisnging sinampal. Tumingin siya sa akin. Shen Yancy. Dapat alam mo na walang sinuman ang nangangahas na manampal sa akin. Ikaw ang una. Pagkasabi niyan, tumalikod na si Sumuyan at umalis. Pinapanood ang kanyang likuran. May bigat sa aking dibdib. Akala ko matatapos ang relasyong ito ng may respeto. Pero hindi ko akalain na magiging ganito kasira sa huli. Matapos umalis si Sumuyan na sakay ng sasakyan. Sa loob ng sasakyan, malamig ang kanyang mga mata. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Sa grupo ng kanyang mga kaibigan, nag-post siya ng isang tawag. Sa paborito nating lugar, ako ang manlilibre ng inumin ngayon. Pagdating sa iye, sunod-sunod ang pag-inom ni Sumuyan. Tila nais niyang painumin ang kanyang kalungkutan. Nakikita siyang ganito. Napangiwi si Songshuran at pinigilan siya. Kung ipagpapatuloy mo ang pag-inom ng ganito, mababagsak ka sa ospital. Kahit may mangyari, hindi mo dapat pahirapan ang iyong sarili. Okay lang, alam ko ang ginagawa ko. Mahinang tugon ni Sumuyan. Ipagpatuloy ang pag-inom. Habang kasama ko si Pidakan sa bahay. Biglang nakatanggap ako ng tawag mula kay Songshuran. Si Shen Yancy, uminom ng inom si Muyan para sa sarili niya. Kung ganito siya inom, magkakaproblema. Kaya maaari ka bang pumunta? Bahagyang sabik ang boses nito. Natigilan ako. Medyo naiirita ang pakiramdam ko. Miss Song, Miss Su and I no longer have any relationship. May problema siya tungkol kay Lin Xiang. Ngunit dahil sa nakaraang relasyon, maaari bang mag-usap ng maayos? Nakaraang relasyon. Napangisi ako ng may malamig na ngiti. Kung hindi ko ito naramdaman ng totoo noon, hindi ako magre-resign. Tumawag ka kay Lin Xiang. Aayusin niya ang lahat. Pagkatapos kong sabihin yon, agad kong binaba ang telepono. Bumalik sa liye, lalong nasira ang kalooban ni Sumuyan. Tinitigan siya ni Songshuran at napabuntong hininga. Uminom ka ba pagkatapos uminom? Hindi na siya malulungkot. Pinagmamasdan ng mga kaibigan ni Sumuyan na umiinom siya ng sunod-sunod. Halatang nagulat sila. Ngunit nang makita ang marka ng sampal sa mukha niya, alam ng lahat na may nangyari. Sapat na, tumayo si Songshuran. Direkta niyang inagaw ang baso ng alak mula sa kamay ni Sumuyan. Gusto mo bang makamatay sa pag-inom? Puno ng paninisi ang kanyang tinig. Gusto kong maglasing, ano naman ngayon? Galit na tinitigan ni Sumuyan si Songshuran. Wala na ba akong karapatan kahit dito? Kailangan mo man lang sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Narinig ang mga salitang ito, umirap si Sumuyan. Magkasama na sina Shen Yancy at Wenzi. Sabi niya ng malamig. Sa tinig nito ay mayroong hindi maitatagong galit. Nakakatawa. Ang sekretarya ko na pinagsilbihan ko ng maraming taon. Ako ang nagdala sa kanya dito. Ako ang nagbigay sa kanya ng kasalukuyan niyang buhay. Ngunit ngayon, nakakasama niya ang aking mortal na kaaway. Bakit? Ano ba talaga ang dahilan nito? Natulala ang lahat. Nakakulong pala sina Shen Yancy at Wenzi sa isang lugar. Paano ito nangyari? Nagtinginan sila sa isa't isa. Walang alam ang masasabi. Ang sampal na ito ay, tumingin si Sumuyan sa baba. Medyo garalgal ang boses. Si Shen Yancy ang nanampal. Sa totoo lang, karapat-dapat din naman ako sa aking nakuha. Nakalimutan ko na siya pala ay isang taong may malaking dangal. Napabuntong hininga si Sumuyan. Ibinalik niya ang tingin at kinuha ang bote ng alak, diretsong uminom. Ngayon siguro itinuturing niya akong pinakaayaw niyang tao. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Sumuyan. Si Lin Xiang pala ang tumatawag. Sinagot ni Sumuyan ang tawag. Narinig niya sa kabilang linya ang boses na may pag-iyak. Pangulo, patawad po, nagkamali ako. Hindi pa man tapos ang kanyang sinasabi. Nagsimula na siyang umiyak. Anong nangyari? Tanong ni Sumuyan ng malamig. Ganito po kasi. Mali ang nalagay kong desimal sa kontrata.
Tapos po sabi ni Director Lu sa akin. Kaya po nag-away kami. Sabi niya habang humihikbi. Nang matapos si Sumuyan makinig. Puno ng pagkadismaya ang kanyang mukha. Mali ang desimal, problema yan sa kakayahan. Sarili mong pagkakamali tapos may mukha ka pang umiyak. At nakipag-away ka pa sa kliyente. Talagang nakakabobo. Ibigay mo sa katabi mo ang telepono. Malalim na huminga si Sumuyan. Pinigilan ang galit at malamig na sinabi. Ibinigay ni Linziang ang telepono. Puno ng ngisi sa kanyang mukha. Pangulo. Galit na galit si Director Lu. Sa tingin niya ay hindi namin sila nirerespeto. Kaya baka bawiin ang kooperasyon. May bahid ng pagkadismaya sa boses ng nasa kabilang linya. Bawiin ang kooperasyon. Hayaan na lang sila. Malamig ang tono ni Sumuyan. Matagal ang kooperasyon ito. Hindi ito maaaring basta na lang isuko. Sinubukan ng kabilang partido na kumbinsihin siya. Sige na, ganito na lang, bawiin ang kooperasyon. Walang pag-aalinlangan na ibinaba ni Sumuyan ang telepono. Nakita ni Linziang ang pangyayaring ito. Mas lalong lumawak ang kanyang ngisi. Nang malaman ko ang balitang ito. Napaigit din ako sa pagkagulat. Baliw na ba sila? Dahil sa ginawa ni Linziang, talagang binawi ang napakalaking kooperasyon. Pero umalis na ako sa kumpanya. Wala nang silbi ang pag-aalala sa mga ito ngayon. Tiningnan ko ang oras, malapit na tanghali. Nagpadala ako ng mensahe kay Wenzi. Babalik ka mamayang tanghali. Hindi nagtagal. Nag-reply agad si Wenzi. Hehe, namimiss mo ba ako? Kung namimiss mo ako, sabihin mo lang. Hindi ko napigilan ang aking sarili ng umiti. Medyo gumaan ang aking pakiramdam. Kung gayon, gusto mo bang isipin kita? O ayaw mong isipin kita? Siyempre, gusto kong isipin mo ako. Diretsong sabi ni Wenzi. Pero ngayon, iniisip ko talaga ang isang tao. Umiti ako at gumaan din ang aking pakiramdam. Kung gayon, pipilitin ko ang aking sarili na isipin ka. Nang aasar ako. Bibigyan kita ng pagkakataon na ayusin ang iyong mga salita at sabihin itong muli. Ang kanyang mapaglarong ekspresyon ay nagpatawa sa akin. Maikli kong sagot. Hehe, yan ang tama. Uwi ako sa tanghali. Mabilis niyang sagot. Nagpadala rin ako ng mensahe. Sige, magluluto ako, ano ang gusto mong kainin? Kahit ano, gusto ko kung ano ang luto mo. Medyo nainis ako sa sagot ni Wenzi. Ngunit mas naramdaman ko ang init. Sige, lulutuin ko na lang kung ano ang gusto ko. Sa kabilang banda, matapos isabit ang telepono. Patuloy na umiinom si Sumuyan ng alak na nasa harap niya. Tiningnan ni Songshuran ang itsura ni Sumuyan. Bumuntong hininga siya sa kanyang puso. Sana hindi magsisisiksingyaw sa desisyong ito sa hinaharap. Sa sandaling yon, tumunog ang cellphone ni Sumuyan. Nakita niya ang caller ID at napakunot ang noo. Ang kanyang ama ang tumatawag. Pagkasagot ng telepono, mahinang sinabi ni Sumuyan. Sige, alam ko na. At sa kanya ibinaba ang tawag. Ano ang nangyari? Nakita ni Songshuran ang kanyang mukha at nagtanong ng may pag-aalala. Pinapauwi ako ng tatay ko. Hindi maganda ang relasyon ni Sumuyan sa kanyang ama. Nagsimula mula sa wala ang kanyang ama at ina. At itinayo ang kumpanyang ito. Ngunit hindi nagtagal. Pinili ng ina ni Sumuyan na umuwi upang alagaan siya. Habang ang ama naman ay gumagawa ng kaguluhan sa labas. Nakalantad sa publiko ang kanyang pagkakaroon ng ibang babae. Nagdulot ito ng atake sa puso sa ina ni Sumuyan. Na siyang ikinamatay nito. 14 na taong gulang pa lamang noon si Sumuyan. Simula noon, hindi na nagkasundo ang relasyon niya sa kanyang ama. Bawat pagkikita ay laging nauwi sa away. Gusto mo bang samahan na lang kita? Nag-aalangan si Songshuran. Hindi na, kaya ko namang mag-isa. Pagkasabi nito ni Sumuyan, agad siyang lumabas ng silid. 3 oras ang lumipas. Dumating si Sumuyan sa isang villa sa labas ng lungsod. Ito ang naging tahanan niya bago siya mag-18 taong gulang. Sa tuwing napupunta siya rito, ay nakakaramdam siya ng pagkasuklam. Lalo na rito, na nagpapaalala sa kanya sa pagkamatay ng kanyang ina. Binibini, okay ka lang ba? Tanong ng driver, na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Mahinahon na sumagot si Sumuyan. Tila sinasabi niya ito sa driver. Ngunit higit na sinasabi para sa sarili niya. Dahan-dahan siyang pumasok sa villa. Sa sala, nakaupo ang ama ni Sumuyan sa sofa. Bagaman mahigit 50 taong gulang na. Mayroon pa rin siyang marangal na kilos. Ano ang kailangan mo para pauwiin mo ako dito? Malamig na umupo si Sumuyan. Mabigat ang kanyang tono. Uminom ka ba? Sumimangot ang ama ni Sumuyan, sinusubukang basagin ang katahimikan. Walang kinalaman sa'yo. Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo na. Kung wala, aalis na ako. Ano na ang nangyayari sa inyo ni Shen Yancy? Bakit siya nagbitiw sa trabaho? Diretsong tanong ng ama ni Sumuyan. Ano pa bang pwedeng mangyari? Ayaw na niyang magtrabaho dito. Medyo maasim ang tono ni Sumuyan. May bahid ng hindi pagtanggap sa kanyang puso.
At ano naman ang tungkol kay Linjiang? Siya ang aking kasintahan. Walang pakialam na sabi ni Sumuyan. Si Shen Yanxi. Siya rin ang aking kasintahan. Pagkarinig dito, tumayo si Tatay Su nang bigla. Puno ng galit. Sumuyan, nabaliw ka na ba? Dahil sa isang kasintahan. Pinapalayas mo ang isang mahalagang tao. Itinigil ang pagpapalawak ng negosyo ng kumpanya. Nasaan na ang iyong talino? Nasaan na ang iyong determinasyon? Tumawa ng malamig si Sumuyan. May kaunting paghamak sa kanyang mga mata. Ano ang iyong karapatan para akusahan ako? May karapatan ka ba? Namayapa ang aking ina dahil sa iyong mga gulo. Hindi man lang naipikit ang kanyang mga mata noong siya ay pumanaw. Kaya hindi ka karapat-dapat na akusahan ako. Kung wala ka ng iba, alis na ako. Tiningnan ni Tatay Su ang kanyang likuran habang ito'y papalayo. Alam ko, bilang isang ama, nagkamali ako. Wala akong dahilan para hilingin na patawarin mo ako. Hindi rin ako umaasa. Ngunit mo yan. Totoo si Shen Yanxi sa'yo. Matagal ka na niyang kasama. Tiyak na may naramdaman ka rin para sa kanya. Kung gayon, sana kilalanin mo ng mabuti ang iyong damdamin. Huwag mong pagsisihan habang buhay tulad ko. Puno ng kawalan ng pag-asa ang boses ni Tatay Su. Patuloy niya itong pinayuhan. Hayaan mo nang umalis si Linjiang. Hanapin mo si Shen Yanxi. Tumingala si Sumuyan sa kulay abong kalangitan. Hindi mo kailangang pakialaman ang aking mga bagay. Sabi niya ng mahinahon. At umalis siya sa villa. Sa sandaling ito, sa kabilang banda, nakaupo kami ni Wenzi sa mesa. Nagtatangkilik sa simpleng tanghalian. Masarap ang pagkain ni Wenzi. Hindi ko napigilan ang aking sarili na tuksuhin siya. Dahan-dahan ka lang kumain. Kapag nakikita kita, naghihinala ako. Hindi ka na ang mayamang si Wenzi na kilala ko. Ano ang alam mo? Nagbibigay ako sa iyo ng emosyonal na suporta. Ngumiti si Wenzi. Hindi mo ba nakita ang sinasabi sa internet? Mas purihin mo ang iyong kasintahan. Ang kasintahan ay kayang gawin ang lahat para sa iyo. Ngumiti ako at kumuha ng isang piraso ng sea cucumber. Kung gayon kumain ka pa. Salamat. Tinanggap ni Wenzi ang sea cucumber na may ngiti. Bakit hindi ka kumakain? Hindi ako gaanong kumilos buong umaga. Wala akong gana. Akala ko sasabihin mong nakakakain ako sa paningin. Ngumiti ako na parang banayad ang tono. Siyempre, mayroon din itong kadahilanan. Gusto mo bang kumain? Dagdag pa ni Wenzi. May mapaglarong tono. Tumango ako. Gusto kong kumain. Gusto ko ring kumain. Nagpalit si Wenzi ng itim na damit. Lalo siyang naging kaakit-akit. Nakita ko ang larawang ipinadala niya. Hindi ko napigilan ang paglunok. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sumagot lang ako ng isang letra. Pagkatapos ay nagpadala ng 2 nakakahiya na emoji. Nang makita ito ni Wenzi, bahagyang namula ang kanyang mukha. Kasabay nito, si Linjiang ay kasama ng isang lalaki. Siguradong kikita ang stock na ito. Sinabi na ng mga eksperto, kung maglalagay ka ng 1 milyon dito sa oras na ito, magiging 10 milyon ito sa loob ng ilang araw. Ito ay isang magandang pagkakataon upang kumita ng pera. Narinig ni Linjiang ang sinabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Ngunit wala akong pera. Madali lang iyan. Nasa kumpanya ka ngayon. Ngunit isa ka sa pinakamataas, ang pinakamalakas. Hindi dapat mahirap kumuha ng pera. Kapag kumita na tayo ng pera, lihim nating ibabalik ang pera. Walang makakaalam. Narinig ito ni Linjiang at napakuyom ng kamao. Sige, gagawin natin yan. Tungkol sa pagitan ni Linjiang at Sumuyan. Hindi ko alam at hindi ako interesado. Kasama ko ngayon si Wenzi. Sa isang mamahaling restaurant sa Shanghai. Dito, mahalika at mayaman ang mga tao. Puno ng mga makapangyarihan at sikat na nag-uusap. Hindi ka ba natatakot na ubusin ko ang pera mo? Habang binubuklat ang menu ni Wenzi, ay tumingin sa akin. May bahid ng pang-aasar. Kung maubos mo, ikaw ang magpapakain sa akin. Sagot ko ng pabiro. Hindi naman masama yan. Natigilan si Wenzi. Pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang mga mata. Yeah. Ano ang sinabi mo kanina? Nakita ang ekspresyon sa mukha niya na malinaw na narinig niya. At nagkunwaring wala siyang naintindihan. Napangiti ako. Wala naman. Hindi, sinabi mo. Nanlaki ang mga mata ni Wenzi. Lumapit siya ng nakangiti. Ulitin mo please. Kapatid, kakaunti lang ang lalaking makakatanggi sa isang matapang at malakas na babae na naglalambing sa harap nila. Lalo na kung sa paningin ng iba ay siyang matalino at determinado na negosyante. Sabi ko, ako ang magpapakain sa'yo. Pagkasabi ko noon, ngumiti si Wenzi na parang pusang nakakuha ng pabor. Huwag kalimutan. Iyong sinabi mo mismo. CJ. Pero hindi rin naman malulugi ang kumpanya mo. Pagkatapos umorder, ibinalik ko ang menu. At napatingin sa pamilyar na kapaligiran.
Nakapunta na rin kami ni Sumuyan dito ilang beses. Ang kaibahan. Dati, palagi akong nakasuit at malinis. Nakaupo ng tuwid. Dahil gusto niya na maging presentable ako. Ano ang iniisip mo? Nadama kong may tumama sa paa ko. Napatingin ako sa baba. Nakita ko ang mahabang binti niya na naka-black stockings. Na marahang dumampi sa akin. Nakita ang mapanuksong tingin ni Wenzi. Napabuntong hininga ako at napaisip. Talagang mangkukulam ang babaeng ito. Kanina lang ay parang pusong naglalambing. Ngayon ay isa na namang nakakaakit na reyna. Wala naman. Naalala ko lang ang ilang mga bagay mula sa nakaraan. Bago pa man matapos ang kanyang sinasabi, 2 tao ang pumasok sa pasukan ng restauran. Sumuyan. Song Shuran. Bahagya akong kumunot ang noo. At tila napansin ni Wenzi ang pagbabago ko. Lumingon siya kasabay nito. Talaga nga. Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Sumuyan. At kumunot naman ang noo ni Song Shuran. Muyan, gusto mo bang lumipat tayo ng lugar? Hindi na kailangan. Umiling si Sumuyan. Kumain na lang tayo dito. Kung makakapasok ang iba, makakapasok din tayo. Matapos sabihin yon, dire-diretso siyang lumapit sa amin. Lasu, ang galing ng pagkakataon. Hindi ko inaasahan na magkakatagpo tayo dito. Ibinaba ko ang tinidor at kutsilyo. Tinitignan ko siya ng mahinahon. Talagang ang galing ng pagkakataon. Bahagyang umiti si Sumuyan. Sa malamig na tono, mahigpit ang tingin niya sa akin. Lasu, may kailangan ka. Wala naman. Nakalayo ang tono ni Sumuyan. Napapahanga lang ako sa galing ni Emil Wen sa pagkuha ng pagkakataon. Ngunit medyo nakakahiya. Biglang nanigas ang hangin. Kumunot ang noo ni Song Shuran. Bahagya niyang hinila ang braso nito. Nagpapahiwatig na huwag na itong magsalita pa. Ngunit malinaw na hindi plano ni Sumuyan na tumigil sa pagsasalita. Gusto mo bang ibigay ko sa iyo itong kasalukuyan? Para sa iyo. Ang ibig mong sabihin ay si Linziang. Bahagyang umisi si Wenzi. Mas mabuti na hindi na lang. Matapat ako sa isang tao. Gustong gusto ko lang ang gusto ko. Kaya si Shen Yanxi lang ang gusto ko. Sa buhay na ito, siya lang ang gusto ko. Sa totoo lang, kailangan pa kitang pasalamatan. Patuloy na sabi ni Wenzi, kung hindi dahil sa'yo. Sa tingin ko wala talaga kaming pagkakataon ni Yanxi. Biglang nagbago ang itsura ni Sumuyan at naging pangit. Mariin niyang tinitigan ako. Mahina ang kanyang boses. Talaga bang kayo na? Sa sandaling yon, lahat ng mata ay napako sa akin. Umiti ako. Mahinang tumango. Maaaring sabihin. Biglang tumawa si Wenzi. Puno ng pagmamalaki ang kanyang mga mata. Bahagyang napakuyom ng kamao si Sumuyan. Pagkaraan ng ilang sandali, mahinang sinabi niya. Mabuti yan, huwag kang magsisi. Magsisi. Nag-isip ako. Mahinang ngumiti. Sa tingin ko hindi ako magsisi. Malalim na tumingin sa akin si Sumuyan. Lumingon at naglakad patungo sa malapit na upuan. Bumuntong hininga si Song Shuran. Sumunod siya. Bakit ka masaya? Tinitigan ko si Wenzi. May bahid ng pagbibiro sa aking tinig. Siguro dahil sinabi mo kanina na tayo na. Kumikislap ang mga mata ni Wenzi. Ang cute mo. Napatawa ako. Umiling. Kumain na tayo. Tinitigan ni Sumuyan ang aming pag-uusap at pagtatawanan. Hindi may paliwanag ang pait sa kanyang puso. Ang aking pagiging malambot kanina. Dati ay para lang sa kanya. Ngunit ngayon ay ibinigay na sa iba. Busog na ako. Tumayo si Sumuyan. Lumingon at umalis. Sumunod si Song Shuran sa kanya. Mahinang sinabi. Inibig mo na ba talaga siya? Natigilan sa paglakad si Sumuyan. Bulong niya. Tila nag-iisip. Hindi ko alam kung ano ang pag-ibig. Yumuko siya. Napakuyom ng kamao. Ang alam ko lang sa ngayon. Masakit ang puso ko. Pagkaalis namin sa restaurant, natural lang na inabot ko ang bag ni Wenzi. Tapos inabot ko ang aking kamay. Nagulat siya sandali. Dahil magkasintahan kami, hindi naman problema ang maghawakan ng kamay, di ba? Ngumiti si Wenzi at tumango. At mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Malamig ang palad niya pero malambot. Humangin ng bahagya. Bigla siyang tumingin sa akin. Gusto mo bang kumuha tayo ng litrato para i-announce sa publiko? Tumango ako. Itinaas ni Wenzi ang kanyang cellphone. Kumuha siya ng litrato namin na magkahawak ang kamay. Paano natin susulatin ang caption? Napasimangot siya. 2 salita lang. Mahinang sabi ko. Kami. Nagulat si Wenzi sandali. Pagkatapos ay nag-angat ang sulok ng kanyang bibig. Hindi niya maitago ang saya sa kanyang mga mata. Sige, yan na. Pagkatapos kumain, naglalakad kami ni Wenzi na magkahawak ang kamay sa kalsada. Ang gabi sa Shanghai. Maliwanag ang mga ilaw at puno ng ingay. Ang kalye ay puno ng tawanan ng mga kabataan. Nang dumaan kami sa isang bar. Patuloy ang tugtog sa loob. Ang mga kabataan ay malayang inilalabas ang kanilang damdamin. Gusto mo bang pumasok at maglibang?
Tumingin si Wenzi sa akin. May bahid ng kalokohan sa kanyang mga mata. Umiling ako. Kung gayon, huwag na. Hindi ako bagay sa mga lugar na ganito. Ngumiti si Wenzi. Ikaw naman, kitang-kita naman na bata ka pa. Pero ang iyong aura ay parang matandang opisyal. Pero wala tayong magagawa. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa aura mo? Ngumiti si Wenzi at sinalo ang aking braso. Akala ko ba nagustuhan mo ang itsura ko? Ngumiti ako na nakataas ang kilay. Namilipit si Wenzi. Ang bastos mo. Paano mo naman sasabihin ang ganyan sa sarili mo? Hindi totoo yan. Hindi ako yung tipo na nagugustuhan ang isang tao dahil sa pisikal na anyo. Talaga ba? Napakunot ang noo ni Wenzi. Bahagyang nagtatampo ang tono ng kanyang boses. Napakasama mo. Hindi na kita kakausapin. Nakasimangot siya. Tumakbo siya palayo na naglalambing. Sumunod din ako. Para kaming dalawang bata. Naglalaro sa kalsada. Maya-maya naabutan ko siya. Tumingin siya sa akin. Puno ng kuryosidad ang kanyang mga mata. Halikan mo ako. Walang ibang tao sa paligid. Hindi nagdalawang isip si Wenzi na tumayo sa harap ko. Sa ilalim ng ilaw sa kalye. Biglang natahimik ang paligid. Yumuko ako. Lumapit sa kanyang mukha. Tumayo sa dulo ng kanyang mga paa si Wenzi. Hinalikan niya ako. Hindi kalayuan si Sumuyan na nakatayo sa dilim. Pinapanood kami. Mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay yumuko siya. Nawala sa dilim ng gabi. Kinaumagahan. Pumasok si Sumuyan sa kumpanya. Naghihintay na doon si Linziang para sa kanya. Lumapit siya na nakangiti. Dongsu. Tumango si Sumuyan. Bilang tugon sa kanya. Muyan. Nag-alinlangan si Linziang. Pwede ba akong lumipat sa villa mo? Malapit sa bahay kung saan ako nakatira. Palaging may maririnig na sigawan. Natatakot ako. Nakasimangot si Sumuyan. Magpapahanap ako ng ibang matitirhan para sa'yo. Nagkaroon ng bahid ng hindi pagkakasiya sa mga mata ni Linziang. Ngunit mabilis niya itong pinigil. Naiintindihan ko. Yumuko si Linziang. Umalis na may pagkadismaya. Parang kambal na nakadikit sa akin si Wenzi. Sa tuwing may libre siyang oras, lalapit siya sa akin. Ayoko talagang pumasok sa trabaho. Nakasimangot siya. Niyakap niya ako. Kung hindi ka pumasok sa trabaho, sino ang magpapakain sa akin? Mahinang natatawa ako. Naintindihan ko na kung bakit nahuhumaling ang mga emperador sa babae. Nakatingin sa akin si Wenzi nang hindi kumukurap. May bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. Sige na, susunduin kita sa tanghali. Okay ba? Tanong ko habang nakangiti. Talaga? Nagliwanag ang mga mata ni Wenzi. Siyempre tutu. Tumango ako. Hehe, kung gayon gusto ko ng 3 halik. Hindi 5. Yung tipong may kasamang dila. Nakakatuwang umiti si Wenzi. At mapaglarong kumindat. Pumayag ako habang nakangiti. Masaya siyang umalis. At ako naman ay nakaupo sa sofa. Binuksan ko ang telebisyon. At naghanda akong manood ng pelikula. Hindi pa ako nakakapanood ng matagal nang biglang tumunog ang cellphone ko. Nakita ko ang pangalan ni Papa Su sa caller ID. Agad kong sinagot ang tawag. Yancy, may libre ka ba kamakailan? Naririnig ko ang mahinahong boses ni Papa Su sa kabilang linya. Mayroon, may kailangan po ba kayo? Tanong ko. Wala naman talaga. Gusto ko lang sana makipag-usap tungkol sa iyo at kay Muyan. May bahid ng pag-aalala sa tono ni Papa Su. Nanlumo ang aking puso. Muyan. Alam ko. Tapos na ang kayo ni Muyan. Bumuntong hininga si Papa Su. Pero kailangan pa rin niyong magkita. Hindi na ako nagsalita. Nakikinig na lamang ako sa kanyang patuloy na pagsasalita. Nakatakda ang tagpuan sa isang coffee shop. Dongsu, pasensya na po. Nahuli ako. Lumapit ako at umupo. Okay lang, nauna na ako. Hindi ba naabala ang iyong mga gawain? Nakakaway ang ama ni Su habang nakangiti. May pagod sa kanyang tinig. May plano ka ba kamakailan? Tanong niya. Natahimik ako saglit. Wala naman akong espesyal na plano. Gusto ko lang magpahinga. Para makapag-relax ako ng husto. Tungkol sa kayo ni Muyan. Tila may gusto pa sanang sabihin ang ama ni Su. Tapos na yon. Kalmado kong tugon. Karapat dapat siya sa mas mabuting tao. At hindi ako ang mas mabuting taong iyon. Talaga bang nakalimutan mo na? Bigla niyang tanong. Punong-puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Dahan-dahan akong tumango. Nakalimutan ko na. Para sa akin. Tapos na ang pag-ibigan na ito. Bumuntong hininga ang ama ni Su. Mukhang nakapagdesisyon ka na. Tumayo ako at naghandang umalis. Dongsu, salamat po sa inyong pangangalaga sa akin. Tumango ako bilang paalam. Pinagmamasdan ang likuran ko habang papalayo. Mahinang bulong ng ama ni Su. Muyan, talaga bang pagsisisihan mo ito habang buhay? Pagkatapos makilala ang ama ni Su, hindi nagtagal pagka-uwi ko ay nagring ang cellphone ko. Nagpadala ng mensahe si Wenzi. Isang abiso mula sa maliit na tagapamahala.
Pakikuha ang iyong kaibig-ibig na kasintahan bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa oras na yon, makakatanggap ka ng 3 halik mula sa iyong kasintahan bilang gantimpala. Tiningnan ko ang mensaheng ito. Hindi ko napigilang matawa. Hindi ko alam kung ito ba ay gantimpala para sa akin o gantimpala para kay Wenzi. Mabilis akong nag-reply. Hindi ko alam ano ang gusto mong kainin ng aking kaibig-ibig na kasintahan ngayong tanghali. Mabilis na nag-reply si Wenzi. Okay lang ba ang sweet and sour pork ribs? Pwede naman. Sagot ko. Kung gayon, hirap mo mahal. Ang sweet and sour pork ribs ang espesyalidad kong ulam. At hindi rin ito mahirap lutuin. At hindi ito komplikado gawin. Isinuot ko ang aking jacket. Handa nang pumunta sa grocery para bumili ng ribs. Paalis na sana ako nang tumunog ulit ang aking cellphone. Tumawag si Luzio. 6 na taon na kaming magkakilala. Isa siya sa mga pinakamatalik kong kaibigan. Hello Yuzi. Anong meron? Sinagot ko ang tawag. Yancy, may oras ka ba ngayon? May kailangan akong hilingin na tulong sa'yo. Kumunot ang aking noo. Maganda ang pinanggalingan ng pamilya ni Luzio. Nagpapatakbo siya ng isang milk tea brand. Kumikita ito ng higit 1 bilyon taon-taon. Maaaring ituring siyang isang tunay na bilyonaryo. Si Luzio din ang tagapagmana ng kanilang family business. Kamakailan ay napakahusay niya sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ikaw na binata. Ano ang kailangan mo sa akin? Tanong ko nang nakangiti. Kilala mo ba si Jiang Yichen? Biglang binanggit ni Luzio. Tumango ako. Si Jiang Yichen ay childhood friend mo. Ipinakilala mo siya sa akin noong nakaraang buwan. Mayroon na siyang game company ngayon. Narinig ko na malapit ng ilunsad ang kanyang game. Tapos na ang game development niya. Pero kulang siya sa pondo para sa promosyon. Lumapit siya sa akin para humingi ng tulong. Pero hindi na siya mabigyan ng karagdagang investment ng kanyang pamilya. Kaya naisip kong tanungin ka. Kung kaya mong tumulong sa kabilang panig. Game company ba? Hindi pa ako nakakapag-invest sa ganitong uri ng kumpanya. At ang pag-invest sa game industry ay palaging mahirap. Ang malaking kumpanya sa internet sa bansa, ang Tengfi Group, palaging kumukuha ng market share sa pamamagitan ng panggagaya ng mga laro. Dahil dito, maingat ang mga investor. Ang larong iyon ay dapat na anime style, tama ba? Tanong ko, maganda ang laro. Malikhain din ang kwento. Kung maganda ang marketing, maaaring maging sikat ito. Dagdag ni Luzio. Naghahanda ako ng 70 milyong marketing budget. Pero hindi talaga sapat. Kung makakatulong ka, ang kahirapan ay malulutas. Pinag-isipan ko. Nagpa siya akong tumulong. May oras ako mga 3:00 ng hapon. Dalhin mo si Jiang Yichen sa bahay ko. Makikipag-usap ako sa kanya. Ito rin ay isang pagkakataon. Ang pamumuhunan mismo ay may panganib. Ngunit maaari rin itong magdala ng kita. At sa aking kakayahan. Kahit mabigo, hindi masyadong maapektuhan. Sige mamaya na lang. Narinig kong kayo na ni Wenzi. Bakit biglang nagbago? Tanong ni Luzio. Mahaba ang kwento. Pag-uusapan natin mamaya pag nagkita tayo. Sagot ko ng padalos-dalos. CJ. Kung gayon mamaya na lang. Binaba ni Luzio ang telepono. Bumili ako ng baboy sa grocery. Para sa sweet and sour ribs, dapat itong uri ng baboy. Maraming lean meat at hindi mamantika. Pagkatapos mamili, umuwi ako para magluto. Inihanda ko ang tanghalian. Pagkatapos kong magluto tiningnan ko ang oras. Halos 11:00 na. Ilalagay ko ang pagkain sa insulated box. Pagkatapos ay lumabas ako para sunduin si Wenzi. Mabilis akong nagmaneho papunta sa parking lot. Nagpicture ako at ipinadala kay Wenzi. Salamat, mahal. Mabilis na nagreply si Wenzi. Hehe, pinakamahal kita. Bahagyang umiti ang aking mga labi. Isang tamis din ang gumapang sa aking puso. Parang tunay na pag-ibig. Talagang kakaiba. May kakaibang init at kaligayahan na hindi ko pa nararanasan. Mahal. Sumakay si Wenzi sa kotse. Napakalakas na sinabi niya. Naka-business na attire siya ngayon. Ang itim na medyas ay nagbibigay ng dating na mature at matalino. Kung makikita ito ng mga empleyado mo, nawala na ba ang persona mo sa kumpanya? Inasar ko siya. Tingnan mo lang, tingnan mo lang. Mabilis siyang sumagot. Anong masama kung tawagin kong boyfriend at asawa ang aking kasintahan? Lalala. Hinaplos ko ang kanyang ilong. Naging mainit ang pakiramdam sa loob ng sasakyan. Nag-uusap at nagtatawanan ang dalawa. Pakiramdam ko ay natural ang lahat. Pagdating sa bahay, kinuha ko ang mainit na pagkain. Hindi napigilan ni Wenzi ang papuri. Wow, ang bango naman. Sinong kasintahan ang kayang magluto ng masarap na ganito? Napangiti ako. Kung ganyan ang sasabihin mo, baka lumipad na ang buntot ko sa langit. Kung gayon, kailangan mo akong isama sa paglipad. May bahid ng pagiging malambing muli ang tono ni Wenzi. Nakikita ang kanyang masayang anyo.
Nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Habang kumakain, naglagay siya ng isang piraso ng tadyang para sa akin. Asawa, kain muna. Ang landi mo. Napangiti ako. Kumagat ako ng isang piraso ng tadyang. Masarap na kinain ni Wenzi ang pagkain niluto ngayong araw. Pinapanood ko siyang kumain ng mabilis. Hindi ko napigilan ang pagtaas ng aking mga labi. Puno ng kasiyahan ang aking puso. Pagkatapos kumain, nag-burp si Wenzi. Napakasarap. Tumayo ako. Sige, magpahinga ka muna. Ako na ang maghuhugas ng pinggan. Hindi pwede. Ako na. Unang kinuha ni Wenzi ang mga pinggan at kubyertos. Pumasok siya sa kusina. Nakatayo ako sa tabi ng kusina. Kasama siyang naglilinis. May nararamdamang tahimik na kasiyahan sa puso ko. Sa kabilang banda, masama ang pakiramdam ni Sumuyan. Ibinato niya ang mga dokumento sa mesa. Bakit ang kooperasyong ito? Tumaas ang halaga ng 0% ng kabilang partido. Tinatanong niya ng may pagdududa. Yumuko sila at sumagot. Sinabi ni Direktor Man na ang mga dating presyo ay dahil sa personal na relasyon ni Director Shen at sa kanya. Kaya binigyan niya ng presyong pangkaibigan. At ngayon, kung gayon, magpunta tayo para makipag-usap. Malamig na sabi ni Sumuyan. Gamitin ang dating presyo. Naging napakailang ang mga tauhan. Baka mahirapan ang chairperson. Nabalitaan naming nakikipag-ugnayan din ang ilang kumpanya sa kabilang panig. Kung magpapalipas tayo ng kaunting oras, maaaring mawala ang proyektong ito. Kung may kahirapan, humanap ng paraan para malutas ito. Malupit ang tono ni Sumuyan. Kung hindi, bakit ko kayo pinapasan ko? Ayusin niyo ito sa loob ng 3 araw. Lalong tumitindi ang tensyon sa opisina. Napakunot ang noo ni Sumuyan. Naramdaman din niya na malaki na ang nagbago sa kanyang emosyon kamakailan. Bigla niyang naramdaman na simula noong umalis si Shen Yancy, tila marami na siyang nawala. Dati noong nandyan siya, nawawala lahat ng negatibong emosyon. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pintuan. Pinilit ni Sumuyan na maging malakas habang sumasagot sa kumatok sa pintuan. Chairperson, may balita mula sa villa. Nagkita ang matandang chairperson at si Shen Yancy ngayong araw. Natigilan si Sumuyan. Ano ang sinabi niya? Sinabi niyang sana ay bumalik si Shen Yancy sa tabi niyo. Ngunit tumanggi si Shen Yancy. Bahagyang umiti ang mga labi ni Sumuyan. Shen Yancy o Shen Yancy. Iniisip niya kung magiging panghabang buhay ba sila ni Wenzi. Naghahantay siya. Naghahantay na kumilos ang pamilya Wen para paghiwalayin sina Shen Yancy at Wenzi. Sa ganitong paraan, magkakaroon pa siya ng pagkakataon. Patuloy na bantayan. Alamin ang mga kilos ni Shen Yancy. Malamig na inutusan ni Sumuyan. Hindi nagtagal pagka-uwi. May kumatok sa pintuan. Siguro dumating na sina Lu Ziyu at Jiang Yichen. Binuksan ko ang pinto. Nakikita ko ang pagkapagod sa mukha ni Jiang Yichen. Para sa larong ito, mukhang hindi siya nakapagpahinga ng ilang araw. Tama nga na ang 1 sentimo ay pwedeng makapagpahirap sa bayani. Ang pangungusap na ito ay walang mali. Sinabi na sa akin ni Old Lu ang tungkol sa iyo. Nagsalita si Jiang Yichen. Paumanhin sa pag-abala sa iyo sa ganitong oras. Kung may iba pang paraan, hindi talaga kita gagambalain. Okay lang. Negosyo rin ang ginagawa ko. Basta maganda ang proyekto. Hindi mahalaga kung nakakaabala o hindi. Tumugon ako ng may ngiti. May bahid ng kumpiyansa sa mga mata ni Jiang Yichen. Gumugol siya ng 3 taon. Naghulog ng halos 100 milyong pondo. Personal niyang pinamahalaan ang paggawa ng larong ito. Buong-buo ang kanyang kumpiyansa sa proyektong ito. Hanggat maayos ang marketing, tiyak na hindi mababa ang kita. Nakuha na ang laro. Tanong ko, nakuha na. Sumagot si Jiang Yichen. At binuksan ang computer. Pakitignan po ninyo. Napakaganda ng graphics ng laro. Bagamat ito ay fighting type. Ang disenyo ng tanawin ay puno ng kagandahan. Mataas din ang kagandahan ng mga karakter. Walang dudang. Akit ito ng maraming anime fans. At ang mga fighting special effects ng laro ay napakakinis. Sinubukan kong laruin ito ng halos 2 oras. Maganda ang pakiramdam. Sa tingin ko ay napakaganda ng proyektong ito. Tumango ako. Sa tingin mo gaano karami ang bilang ng mga manlalaro na maaabot nito? Tanong ko sa kanya. Kung maayos ang marketing, tinatanaw na maaabot ang daily active users ng mga 15 milyon. Sumagot si Jiang Yichen na puno ng kumpiyansa. Nakunot ang aking noo. Dapat mong malaman. Ang pinakasikat na mobile game sa merkado ngayon ay hindi lalampas sa 5 milyon ang daily active users. Alam ko, pero naniniwala ako sa aking laro. Sa tingin ko rin ay isang sining ang kanyang laro. Medyo mayabang si Jiang Yichen, ngunit puno rin ng kumpiyansa. Magkano ang kailangan mong puhunan? Patuloy kong tinanong. Sa kasalukuyan, ang mga gastusin sa marketing ay humigit kumulang 3 bilyon.
70 milyon na ang naibigay sa atin ni Luzong. At kulang pa tayo ng 2 bilyon at 30 milyon. Kung handa kang mamuhunan, handa kaming bigyan ka ng 35% ng bahagi. Tiningnan ako ni Jiang Yichen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. 2 bilyon at 30 milyon para sa 35% na bahagi. Ayon sa pamantayan ng merkado, kung maganda ang laro, hindi ito masyadong malaki ang presyo. Gayunpaman, isinasaalang-alang na hindi pa formal na nailalabas ang laro. Hindi masisiguro ang magiging resulta. 35% na bahagi. Medyo mababa ang presyong ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-isip, nagsalita ako. Nais ko ng 45% ng bahagi. Nang marinig ang bilang na yon, halatang kinabahan si Jiang Yichen. Alam niya na kung sasang-ayon siya. 45% na bahagi ay mangangahulugan ng pinakamalaking kapangyarihan ko sa kumpanya. Alam ko ang iyong ikinababahala. Ngumiti ako. Kahit 45% ang bahagi, may katumbas na 45% na boto. Maaari akong pumirma ng kontrata sa iyo upang hawakan mo ito para sa akin. Sa madaling salita, ang kailangan ko lang ay 45% ng dibidendo. Bukod dito, upang matiyak ang aking sariling interes, kailangan ko rin ng isang boto ng pagtanggi sa lupon ng mga direktor. Kung sasang-ayon ka, maaari kong itaas ang pamumuhunan sa 3 bilyon. Tinulak ko ang isang kontrata sa harap niya. Ito ang aking kondisyon. Maaari mo itong pag-isipan mabuti. Katahimikan si Jiang Yichen ng ilang sandali. Sa huli ay tumango. Sumasang-ayon ako sa iyo. Mabuti. Tumango ako ng nasiyahan. Mayroon ka bang oras bukas ng umaga? Maaari na tayong pumirma ng kontrata. Walang problema. Sagot ni Shen Yanxi. Pagkatapos ng lahat ng komersyal na negosasyon, nag-usap kami ng mga personal na bagay. Ikaw at si Sumuyan. Pinapanood ako ni Lu Ziyu. Alam na niya pala ang tungkol kay Lin Xiang. Pinayuhan niya rin akong talikuran si Sumuyan. Sa panahong iyon, hindi ko pa rin mapagpasyahan. Dahil napakalaki ng puwang na inuokupa niya sa aking puso. Siya ang naghatak sa akin palabas sa impyerno. At hindi ko siya kayang iwan. Tapos na. Kalmado kong sagot. Ang 100 puntos na ibinigay ko sa kanya. Ngayon ay naging 0 puntos. Binigyan ko siya ng 100 pagkakataon noon. Basta't handa siyang sabihin ng isang salita para sa akin. Hindi ako alis. Ngunit hindi siya gumawa ng anuman. Sa huli, nagpa siya akong umalis. Dahil tapos na. Tangkilikin na lang natin ang bagong buhay. Nakatingala na sinabi ni Lu Ziyu. Ikaw at si Wenzi. Simula niyang birohin. Siya ang kapitbahay ko. Kami ay nagkasama nang hindi namin malaman kung paano. Hindi ko pinansin ang sagot. Mukhang ang iyong mukha ngayon ay puno ng tamis. Tumawa si Lu Ziyu. Sa tingin ko mas bagay si Wenzi sa'yo kaysa kay Sumuyan. Ikaw ang inyong opisyal na anunsyo sa social media. Nakita ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal para sa'yo. Sa paghahambing, hindi pa nagkaroon si Sumuyan ng ganitong tingin. Tumango ako ng tahimik. Siya ang tamang kapareha para sa akin. Magtiwala ka sa akin. Sinabi ni Lu Ziyu. Ang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Sana nga. Tumingin ako sa labas ng bintana. Si Wenzi ay isang napakagandang tao. Sa tingin ko magiging masaya tayo kapag magkasama tayo. Tumango si Lu Ziyu habang nakatawa. Talagang mangyayari yon. Sana ay makainom na ako ng iyong kasal sa lalong madaling panahon. Natawa siya. Sa panahong iyon, ikaw ang tiyak na magiging ninong. Umiti ako bilang tugon. Mihaha sa panahong iyon, kailangan ko talagang makita ka. Kung nakahanap ka ng babaeng abay na bagay sa akin. Sabi ni Lu Ziyu na nakangiti. Sumang-ayon ako. Huwag mag-alala, si Zi ang bahala. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ko. Si Wenzi. Nais ng pamilya na kumain tayo sa kanila mamayang gabi. May bahid ng kaba ang boses niya. Napakunot ang noo ko. Ibig sabihin ba nito ay makikipagkilala na ako sa kanyang mga magulang? Nagdalawang isip ako. Nagreply ako ng maikling salita. Tiningnan ni Wenzi ang mensahe sa cellphone. Biglang napangiti ang kanyang mukha. Masigla niyang tugon. Hehe, asawa ko. Kung gayon, uwi na ako mamaya. Pagkatapos ay pupunta tayo sa bahay. Huwag kang mag-alala, mabubuti ang mga magulang ko. At pareho silang nagugustuhan ka. Kung hindi, sabihin mong buntis ako. Nang makita ang mensaheng ito, napatawa na lang ako. Mabuti na lang at kayang sabihin ni Wenzi ang ganoong mga salita. Wala pa naman akong nagagawa. Kung mabuntis man, pakiramdam ko ay malulugi ako. Bakarib na may tamis at asim. Dagdag ni Wenzi. Nang makita ang mensaheng ito, hindi ko napigilang matawa ng malakas. Naaalala ko kung gaano siya kaganda. Narinig ni Lu Ziyu na tumatawa ako. Nagtatakang nagtanong. Anong nangyari? Nakikita kitang masayang-masaya.
Mamayang gabi ay kakain tayo sa bahay ni Wen. Umiti ako bilang tugon. Haha, makikipagkilala sa mga magulang. Natawa si Luzio. Napakabilis mo talaga. Kung ilang araw pa, sasabihin mo sa akin na buntis si Wenzi. Hindi na ako magugulat. Napatingala ako at nag-isip. Kailangan mong magsikap kung gayon. Umalis ka na. Huwag mo na akong pahirapan, single ako. Tumawa si Luzio at tinulak ako. Pagkatapos ipadala sina Luzio at Jiang Yichen. Nakaupo ako sa sofa. Nalilito ang aking isipan. Narinig ko ang tungkol sa pamilyang Wen. Sa Shanghai at maging sa buong Kyushu. Ang posisyon ng pamilyang Wen ay napakatingkad. Ngayon ang mga pangunahing industriya ng pamilyang Wen. Pangunahing pinamamahalaan ni Wenzi. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, nagbago ang mga negosyo ng pamilya. Mas tumaas ang bilis ng pag-unlad. Kinuha ko ang aking telepono. Binuksan ko ang mga chat record kay Wenzi. Nababahala ang aking puso. Sa unang pagkakataon na pupunta ako sa pamilyang Wen, kailangan kong magdala ng regalo. Anong regalo ang dapat kong ihanda? Nagpadala ako ng mensahe. Pagkalipas ng ilang segundo, mabilis na lumabas ang tugon ni Wenzi. Nakahanda na ako dito. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Sabi ng mga magulang ko, ang pinakamagandang regalo ay ang makapag-uwi ng kasintahan. Dahil sa kanyang sinabi, nakahinga ako ng maluwag. Nakahanda na pala siya noon pa man. Naisipan kong ibigay sa kanya ang pera. Ngunit pinigilan niya ako. Ang tanga mo. Pera mo, pera ko. Hindi ba't pera natin lahat sa huli? Uwi na ako. May halong biro ang tono ni Wenzi. Maghanda ka na ng halik sa bahay. Nakita ko ang nakakalokong emoji na ipinadala niya. Umiti ako. Sumagot ako. Lumipas ang bawat segundo. Hindi nagtagal. Narinig ang tunog ng pagbubukas ng pinto. Simula nang kami ay magkasama. Binigyan ko si Wenzi ng isang susi. Para madali siyang makapasok at makalabas. Pagpasok niya pa lang, at saka ako niyakap. Hindi pa ako nakakapagsalita. Gusto kong humalik. Umiti si Wenzi nang may pagkamapanukso. Yung tipong halik na may kasamang dila. Sumilip ako sa pinto. Hindi pa sarado ang pinto. Sa kabilang banda, dalawa lang ang bahay sa palapag na ito. Pagkasabi niya pa lang nun, bigla niya akong hinalikan. Makalipas ang ilang minuto, nakaka-relax. Mahina niyang sabi. Umiti ako ng bahagya. Natuwa ako ng bahagya. Gusto na kitang halikan kanina pa sa opisina. Dagdag pa niya ng mahina. Sana kaya mong mag-teleport. Para kapag gusto kitang halikan, bigla ka na lang lilitaw sa harap ko. Natigilan ako ng bahagya. Pagkatapos ay natawa ako. Ganoon ba ako kakakit-akit? Haliin na lang kita mamaya sa gabi. Kung hindi kasi, pupunta ako sa bahay mo. Magiging labi ko na parang sausage. Panunukso ko. Namula si Wenzi. Mahiyain siyang yumuko. Kung gusto ko mamayang gabi. Natulala ako sa sinabi niya. Ang bastos mo talaga. Sabi ko nang napipilitan. Kumislap ang malalaking mata ni Wenzi. Sige na, pakiusap. Pumayag ka na sa akin. Nang makita ko ang kanyang pagmamakaawa. Tumango ako at pumayag. Bagamat medyo excited ang aking puso. Pero kailangan ko pa ring pumunta sa bahay ng mga Wen ngayong gabi. Mabilis kaming nagpalit ng damit. Dahil unang beses ko pupunta. Nagsuot ako ng suit. Ang gwapo mo talaga. Pagkakita ni Wenzi sa akin na nakasuot ng suit, nuno ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Ayokong palabasin ka na simula ngayon. Natatakot akong magugustuhan ka ng maraming tao pag lumabas ka. Paano kung may umakit sa'yo? Umiti ako. Hinaplos ko ang buhok niya. Huwag kang mag-alala. Para sa'yo lang ito. Walang makakakuha nito sa'yo. Umiti siya ng malapad. Kung may kukuha sa'yo, itatapon ko siya sa dagat. Narinig ko yon. Napatawa na lang ako. Pagkatapos ayusin ang sarili. Mabilis kaming bumaba. Ano ang binili mo? Tanong ko. Mas gusto ng tatay ko ang mga antigong bagay. Kaya bumili ako ng mga antigong bagay. Para sa nanay ko naman ay isang branded na bag. Sapat na siguro iyon. Narinig ko ang sinabi niya. Medyo napabuntong hininga ako. Pakiramdam ko ngayon ay parang ako yung umaasa sa pera ng babae. Ang lumang bahay ng pamilya Wen ay nasa labas ng bayan. Ito ay isang tradisyonal na Chinese courtyard na may malakas na estilong Jiangnan. Sa labas ay mukhang sinauna. Maayos na pumasok ang sasakyan sa gate ng bahay ng pamilya Wen. May naghihintay na sa labas ng bakuran. Nandito na kayo. Ngumiti ang isang kasambahay at sinalubong kami. Tumango si Wenzi. Ibinigay ang mga regalo sa kamay sa katabi. Pagkatapos ay inakbayan niya ako. Pumasok kaming magkasama. At sa sandaling ito, sa kabilang banda, si Sumuyan ay nakatanggap din ng balita. Ang sabi ng mga tao sa amin. Bandang 4:00 ng hapon ngayon. Si Mr. Shen at Miss Wen ay bumalik sa bahay ng pamilya Wen. Narinig ang balitang ito. Medyo nagulat si Sumuyan.
Ito na ba ang pagpapakilala sa magulang? Sigurado ka ba? Nanginginig ang boses ni Sumuyan. Mukhang kinakabahan. Opo, miss. Yumuko ang staff. Hindi nila alam kung paano sasagot. CJ, patuloy na bantayan. Naggangalit ang mga ngipin ni Sumuyan. Unti-unting lumitaw ang galit at pagkabalisa sa kanyang mukha. Kailan siya lalabas? Sabihan mo ako. Tumango kaagad ang mga tauhan. Makalipas ang ilang minuto, muling nagsalita si Sumuyan. Lumabas na ba siya? Hindi pa lumalabas si Shen Yancy. Mababang sagot ng tauhan. Dahil dito hindi na mapakali si Sumuyan. Lumapit siya sa bintana at malalim ang tingin. Ano kaya ang pag-uusapan nila ngayong gabi? At sa sandaling ito, papalapit na sa katapusan ang pagtitipon sa panig ng pamilya Wen. Halos tapos nang uminom ang ama ni Wen, kaya umuwi na siya para magpahinga. Nakahiga rin ako sa kwarto. Bagaman malinaw pa ang isip ko sa ngayon. Ngunit kung magpapatuloy pa ako sa pag-inom, siguro malalasing na ako. Habang naghahanda akong ibaba ang cellphone para magpahinga, muling nagring ang cellphone. Mister, buksan mo agad ang pinto para sa akin. Ang boses ni Wenzi ay dumating. Nagulat ako. Dumating si Wenzi. Hindi kaya, nasa bahay pa lang siya at naglakas loob ng pumunta. Nakatayo si Wenzi sa pintuan. Bahagyang namumula ang pisngi. Umiiwas ang tingin. Tila nahihiya. Papasukin mo ako. Kaagad siyang pumasok. Tila takot na makita ng iba. Hindi ka natatakot na makita. Nagloloko kong sabi. Mas lalong namula si Wenzi. Mahina niyang hinampas ako. Kasalanan mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko gagawin ito. Umiti ako. Tinitingnan ang kamay niyang nakaunat. Natural ko siyang binuhat ng pahalang. At dahan-dahang inilapag sa kama. Ang amoy ng alak ay nanatili pa sa akin. Si Wenzi ay sumandal sa dibdib ko. Mahinang bumulong. Masaya talaga. Gaano kasaya? Masaya lang talaga, masaya talaga. Ngumiti si Wenzi. Nailapat ang mukha sa aking dibdib. Sa bawat araw sa hinaharap. Ganoon tayo dapat. Mahinang sabi ko. Tumingala si Wenzi para tingnan ako. May hindi maitatagong tamis sa kanyang mga mata. Naman, bawat araw. Tamang-tama ang atmosphere. Bigla akong ngumisi. Pababa ang boses. Pero, hindi mo ba iniisip na medyo parang nagtataksil tayo? Natigilan si Wenzi. Mabilis siyang nakabawi. Namula agad ang mukha na parang hinog na mansanas. Sinulyapan niya ako ng may pagtatampo. Naku, huwag kang mag-alala. Hindi uwi ang asawa ko. Para sa'yo lang ako ngayon. Nang masabi niya yon, nakakahiya para sa kanya. May bahid ng hiya sa kanyang mga mata. Itinulak ako ni Wenzi. Dahan-dahan siyang sumandal sa akin. Nagkukulong na parang pusa. Niyakap ko ang kanyang baywang. Mahinang sabi, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yon? Nakalapat si Wenzi sa aking dibdib. Pinakikinggan ang tibok ng puso ko. Parang pagod at kontento ang kanyang mga mata. Naghahanda akong mag-invest sa isang game company. Pirmahan na ang kontrata bukas. Tumingala si Wenzi para tingnan ako. Tumango siya. Magaling naman, kulang ba ang pera? Kung kulang, mayroon pa akong mahigit 10 bilyon sa personal account ko. Nagtaas ako ng kilay. Ang babaeng ito ay talaga namang mayaman. Hindi na kailangan. Sapat na ang pera ko. Gusto ko lang ipagbigay alam sa'yo. Dahil ikaw na ngayon ang aking asawa. Ang apat na salitang asawa ko Nagninning ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ko at naglambing. Tawagin mo ulit ako. Anong gusto mong marinig? Alam mo na. Nakasimangot si Wenzi. May bahid ng panunukso sa kanyang mga mata. Sinadya ko siyang tuksuhin. Anong gusto mong marinig? Halika na, mahal, tawagin mo na ako. Mahinang usal ni Wenzi na namumula ang pisngi. May gantimpala kung tatawagin mo ako. Napangiti ako. Sumunod akong bumulong. Asawa. Talagang nagsimulang maging hugis buwan ang mga mata ni Wenzi. Masayang lumapit. Hinalikan niya ako ng bahagya sa pisngi. Ito ang gantimpala. Ito lang. Akala ko bibigyan mo ako ng 2 halik. Ngunit isa lang pala. Nagkunwari akong nadismaya. Bahagyang hinampas ako ni Wenzi, namumula pa rin ang pisngi. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kinabukasan ng umaga. Nag-set ng alarm si Wenzi. Habang hindi napapansin ng mga tao sa bahay. Malungkot siyang umalis. Bago umalis, ilang minuto pa siyang humalik. Ang dahilan ay ang pag-unang paghalik para sa araw. Pagkatapos ng almusal, hinatid ko siya pauwi. Pinagmaneho niya ang kanyang driver para sunduin siya. Samantalang ako, nagmaneho pauwi sakay sa kanyang mamahaling sasakyan. Isang sasakyang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Habang nakaupo sa driver's seat, nararamdaman ko pa rin na wala itong pinagkaiba sa aking sasakyang nagkakahalaga ng daan-daang libo. Nananatili akong pareho. Nagbukas ang pinto ng elevator. Sa isang sulyap, nakita ko si Sumuyan na nakatayo sa pinto.
Hindi siya nakatulog magdamag. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nakatingin sa akin na may lamig sa kanyang mga mata. Pumunta ka sa bahay ng mga Wen. Malalim ang boses ni Sumuyan. Kumunot ang noo ko. Nagpadala ka ba ng tao para subaybayan ako? Hindi sumagot si Sumuyan. Muli siyang nagtanong. Pumunta ka sa bahay ng mga Wen. Mahalaga ba ang tanong na yan? Mahinahong sagot ko. Napatulala si Sumuyan. Dati hindi ko siya kinakausap ng ganito. Magpapakasal na kayo. Tanong niya ng mahina. May bahid ng hindi mahahalata na panginginig sa kanyang tinig. Siguro nga. Tahimik kong sagot. Namutla ang mukha ni Sumuyan. Tila hindi niya inakalang darating ang araw. Na magpapakasal ako sa ibang babae. Hanggang kailan mo gustong magkagulo tayo? Tinitigan ako ni Sumuyan. Kaya kong ipawala si Linziang. Hindi mo na siya makikita kailanman. Kung dati siguro ay magiging masaya ako. Pero ngayon wala na akong pakialam. Sumuyan, tapos na tayo. Tahimik kong sabi. Hindi. Tila hindi pa nga nagsimula ang relasyon natin. Namutla ang mukha ni Sumuyan. Nanginginig ang mga labi. Sa paningin mo, lagi akong isang bagay na hindi maaaring makita. Lahat ng ibinigay mo kay Linziang. Dati ang pinakapinangarap ko. Pero ngayon hindi ko na yon gusto. Humarap ako papasok sa pinto. Biglang nagsalita si Sumuyan mula sa likuran. Kahit ang ibibigay ko sa kanya ay maibibigay ko rin sa'yo. Basta bumalik ka lang. May bahid ng pagmamakaawa ang kanyang tinig. Natigilan ako sandali. Lumingon ako at tiningnan siya. Hindi na kailangan, hindi na tayo makakabalik. Tahimik pa rin ang aking tono. Mula ng araw na nagdesisyon akong umalis. Hindi na kami makakabalik. Walang maghihintay sa iyo magpakailanman. Sumuyan. Mahina kong sabi. Nagpapasalamat ako na iniahon mo ako mula sa kawalan noon. Ngunit sa loob ng maraming taon, nagsumikap ako para sa iyo. Para na rin masabing nabayaran ko ang iyong kabutihan. Mula ngayon, magsasama na lang tayo sa magkaibang landas. Agad akong hinawakan ni Sumuyan mula sa likuran. Maari kong ipagwalang bahala ang tungkol sa iyo at kay Wenzi. At ipaalis ko rin si Linziang. Pwede nating ipagsigawan na magkasama tayo. Pwede kaming magpakasal. Pwede kaming magkaroon ng kasal. Sa hinaharap magkakaroon pa ako ng mga anak. Basta't bumalik ka lang. Lahat ng ito ay maibibigay ko sa iyo. Sinabi ko habang inaalis ko ang mga kamay ko kay Sumuyan. Paumanhin, hindi ko kailangan. Umalis ka na. Maglagay ng huling tuldok sa ating kwento. Pagkatapos ay binuksan ko ang pinto at pumasok. Habang nakatingin sa nakasaradong pinto. Ngumiti si Sumuyan. Shen Yancy, iniisip mo bang makakalaya ka talaga sa akin? Hindi kayo kailanman makakasal ni Wenzi. Maya-maya lang pagkaalis ni Sumuyan. Dumating si Jiang Yichen. Roshen, ito ang ating kontrata. Pakitignan po ninyo. Inabot niya sa akin ang mga dokumento. Mabilis ko itong binasa. Walang problema. Kaya nilagay ko ito sa mesa. Tuminala ako sa kanya. Nag-isip ka na ba? Kung sisikat ang laro mo, halos kalahati ng kita ay mapupunta sa akin. Hindi mo ba iniisip na nalugi ka? Maaari ka pang magbago ng isip. Umiling si Jiang Yichen. Matatag ang kanyang tono. Hindi. Kung wala ang iyong pamumuhunan, ang kumpanya nating ito, ang larong ito ay matagal nang tapos. Malaki ang ipinuhunan mo. Dapat lang na malaki ang dibidendo. Kung hindi mo naiintindihan ang prinsipyong ito, malamang hindi ka rin mamumuhunan sa akin. Tumango ako. Hindi na nagdalawang isip. Kinuha ang panulat at lumagda sa kontrata. Sa sandaling dumampi ang dulo ng panulat. Formal na naging epektibo ang pamumuhunang ito. Ang pondo ay ipapadala ko sa iyo mamayang hapon. Isinara ko ang kontrata. Tuminala ako sa kanya. Ngunit kailan kayo magsisimulang mag-marketing? Bukas. Ngumiti si Jiang Yichen. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata. Ganoon kabilis. Tapos na ang paggawa ng laro. Masasabing lahat ay handa na at kulang na lang ang tamang pagkakataon. Ngayon dumating na ang tamang panahon. Siyempre hindi kami mag-atubili. Tumango ako ng may kasiyahan. Umaasa akong maibibigay niyo ang resulta na nais ko. Ngumiti si Jiang Yichen at tumango. Hindi ko kayo bibigyan. Nagkatinginan ang dalawa at napangiti. Tapos na ang usapan, wala nang kailangang sabihin pa. Pagkatapos pirmahan ang kontrata, umalis na si Jiang Yichen. Kasabay nito, bumalik si Sumuyan sa kumpanya. Pagpasok niya sa opisina, agad siyang sinalubong ni Linziang. Punong-puno ng ngiti ang kanyang mukha. Habang gusto niyang magsalita, tila hindi siya nakikita ni Sumuyan. Diretso niyang itinulak ang pinto ng opisina ng tagapangulo at pumasok. Iniwan niya si Linziang na nakakunot ang noo. Nasa kanyang swivel chair. Naiisip pa rin ni Sumuyan ang mga nangyari kanina. May kakaibang takot siyang naramdaman. Ito ang unang beses na naramdaman niya ito. Parang ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay ay nawala sa kanya. Talagang hindi komportable.
Doon lang kumatok ang pinto. Isang tauhan ang pumasok mula sa labas. Director, kakatanggap lang namin ng balita. Si Shen Yancy kahapon ay namuhunan sa isang kumpanya ng laro. Kaninang umaga ay formal na silang pumirma. Ang halaga ng kanyang pamumuhunan ay halos 200 milyon. Napangiwi si Sumuyan. Anong kumpanya ng laro? Sinuri namin. Isang kumpanya ng larong two-dimensional. Nakabuo na ito ng isang produkto. Ngunit dahil ang mga larong two-dimensional ay wala pang matagumpay na kaso sa loob ng bansa. Walang mamumuhunan ang naglakas loob na magbigay ng pera. Katahimikan ni Sumuyan sandali. Walang malay na tinatapik ang mga daliri sa mesa. Ngayon ang kanilang buhay ni Shen Yancy. Wala na silang anumang koneksyon. Kung gusto mong lumikha ng isang bagong punto ng ugnayan, ito marahil ay isang pagkakataon. Kontakin ang kumpanyang ito. Sabihin mong ako mismo ang mag-invest. Ang halaga ay 100 milyon. Nagulat ang empleyado. Tagapangulo. Ang aming kumpanya ay hindi kasali sa industriya ng laro. Bakit bigla kang nag-invest? Malamig ang tono ni Sumuyan. Sinabi ko na personal akong mag-invest. Hindi konektado sa kumpanya. Gawin mo ang sinabi ko. Hindi na naglakas loob ang empleyado na magtanong pa. Tumango na lamang siya at umalis. Tinitingnan ang likod ng papalayo. Lumalim ang tingin ni Sumuyan. Shen Yancy, ikaw ay akin. Huwag mong isipin na makatakas sa aking kamay. Paglabas sa opisina, naharang agad ang empleyado ni Lin Xiang. Ano ang nangyari sa tagapangulo kanina? Tanong niya na parang aksidente. Wala naman. Nagpasya lang ang tagapangulo na mag-invest sa isang kumpanya ng laro. Sagot ng empleyado. Kumpanya ng laro. Nagkunot noo si Lin Xiang. Nga. Kakaiba nga. Nag-invest si Ishen. Sumunod na nag-invest ang tagapangulo. Siguro dahil tiwala siya sa pananaw ni Ishen. Naging madilim ang ekspresyon ni Lin Xiang. Nag-invest si Shen Yancy. Kaya nag-invest din si Sumuyan. Hindi kaya. Na hindi pa nakakalimutan ni Sumuyan ang lalaking iyon. Hindi maaari. Naghirap siyang gumawa ng paraan. Para lang umalis si Shen Yancy. Ngunit sa ngayon, siya ang parang tunay na pipi. Napakagatlabi si Lin Xiang. Namuti ang kanyang mga kamao. Shen Yancy, bakit ikaw pa rin? Kahit na umalis ka na. Paano mo pa rin ako matatakot? Dapat kang mamatay. Habang namumutla sa galit si Lin Xiang, tumunog ang kanyang cellphone. Nag-invest na ako ayon sa sinabi mo. Patuloy ang pagtaas ng stock na ito ngayon. Maghihintay na kumita. Nakatingin si Lin Xiang sa screen. Sa wakas ay medyo lumuwag na ang kanyang dibdib. Ang stock na kanyang pinag-investan ay kamangha-mangha ang pagtaas kamakailan. Kung maibenta niya ito ng maayos, hindi lang nito mapupunan ang 30 milyon na ginamit ng kumpanya. Makakaipon pa siya ng pera. Sige, hihintayin ko ang magandang balita mo. Sumagot si Lin Xiang. Kasabay nito, nakareceive ako ng mensahe mula kay Wenzi. Chismis, ang stock na iyon ay babagsak pagkatapos ng trabaho sa Biyernes. Pagkakita ko sa pangungusap na ito, hindi ako nagulat. Walang stock na maaaring patuloy na tumataas. At ang pagtaas ng stock na ito kamakailan ay hindi makatwiran. Malinaw na para mangolekta ng mga biktima. Ang oras ng pagbagsak sa Biyernes ay napakasensitibo. Dahil hindi bukas ang merkado sa katapusan ng linggo. Kahit nais magbenta ng maliliit na mamumuhunan, wala silang magagawa. Maaari lamang nilang panoorin ang paglaho ng kanilang pondo. Mabuti na lang, matagal na akong nakapagbenta. Sumagot ako. Ang galing talaga ng aking asawa. Agad na sumagot si Wenzi. Bakit ang talino ng aking asawa? Halik mo ah. Hindi ko napigilang matawa. Malaki talaga ang emosyonal na suportang ibinibigay ni Miss Wen. Ngunit pagdating sa yaman, hindi ko talaga siya kayang tapatan. Siya ay isang mayamang babae na kayang maglabas ng bilyon-bilyon sa isang iglap. At ako naman ay kaya lang. Matawag na may-ari ng maliit na negosyong may pera. Hehe, medyo nahihiya ako. Inaasahan ko pa ring aalagaan ako ng mayaman na babae sa hinaharap. Natawa ako habang nagtatype. Nagreply si Wenzi ng masamang ngiti. Pero ang mayayamang babae ay humihingi ng kapalit. Sinabi ko habang tumatawa. Anong kapalit ang gusto mo? Isang halik. Siyempre gusto ko ang halik. Pero gusto ko ring makita ang ebis. Sumagot si Wenzi. Nagtaas ako ng kilay. Sa totoo lang, palagi akong nag-ehersisyo. Mayroon din akong ebs, siyempre. Ang aking laki ng katawan ay nakatuon sa pagiging praktikal. Hindi tulad ng mga nag-ehersisyo para sa bodybuilding. Pero napaka-epektibo sa mga babae. Ganoon ba? Hindi masyadong maganda. Ginawa ko itong sinasadya para mapukaw ang kanyang interes. Para hindi magamit ng isang tao ang aking mga larawan para sa masasamang bagay. Hindi mangyayari yon. Agad na sumagot si Wenzi. Kung magkita tayo pagkatapos ng trabaho, mahahawakan ko ito. Bakit ko patitingnan ang larawan? Ang kanyang sobrang sabik na tono.
Nagpagawa sa akin na tumawa ng malakas. Sige na, susunduin na kita. Oras ng pagtatapos ng trabaho. Dumating ako sa ilalim ng kanyang kumpanya sa tamang oras. Pagkaalis ko sa sasakyan, diretsong yumakap sa akin si Wenzi. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapalagay na hinahawakan ako saan man. Tiningnan ko siya nang walang magawa. Hindi ka ba masyadong nagmamadali? Tumingala si Wenzi at sinimangutan ako. May karapatan siyang gawin yon. Hindi, tapos na ang trabaho. Anumang gusto kong gawin, gagawin ko. Talagang napakawalang hiya ng babaeng ito. Pero ganito ang pakiramdam. Ayos din naman. Pagkatapos matanggap ang utos ni Sumuyan, agad na kinontak ng staff si Jiang Yichen. Nang matanggap ni Jiang Yichen ang tawag, halatang natigilan siya. Ang proyekto na ilang araw na ang nakalipas ay walang nagmamalasakit. Ngayon ay mayroon ng agad na nagbibigay ng pera. Sa ngayon, wala talaga kaming balak makipag-ugnayan sa iba pang pamumuhunan. Magalang ngunit matatag ang tono ni Jiang Yichen. Halatang hindi inaasahan ng staff na tatanggihan. Sinubukan nilang sabihin, handa kaming mamuhunan ng 100 milyon. Kailangan lang ng 5% na pagbabahagi. Kasabay nito, hindi kami makikialam sa operasyon ng kumpanya. Ang kapangyarihan sa pamamahala ay ganap na sayo. Tanging dibidendo lamang ang makukuha. Kumunot ang noo ni Jiang Yichen. Ang kondisyong ito, masyado na yata itong maganda. Hindi niya maintindihan. Paano nagkaroon ng ganito kabait na investor sa mundo? Pero malinaw sa akin, hindi talaga pakialam ni Sumuyan kung kikita ba ang 1 bilyon na ito. Gusto lang niya ng pagkakataon na makasama ako. Kung walang problema, pwede na natin pirmahan ang kontrata ngayon. Nagmamadaling nagtanong ang staff. Nag-isip saglit si Jiang Yichen. Kahit sapat na ang pera ko para sa kasalukuyang marketing plan. Pero sa dagdag na 1 bilyon, mas malawak ang marketing na magagawa nila. At mas magiging maganda ang epekto. Nag-alinlangan ng ilang segundo si Jiang Yichen. Sa huli ay tumango siya. CJ, pag-usapan natin ang detalye ng kontrata. Mabilis na naayos ang usapan sa pagpirma. Bumalik sa opisina ang staff. At nagulat kay Sumuyan. Chairman, tinanggap nila ang aming investment. Nakahanda na ang kontrata. Mahinang sumagot si Sumuyan. Naglakas loob na tiningnan siya ng staff. Chairman, in-invest niyo po ang kumpanyang ito. Para kay Kuya Shen, di ba? Katahimikan ng ilang sandali. Tumingala si Sumuyan. Malamig niyang sinabi. Lumabas ka na. Kapag dumating sila, diretsyo mong dalhin sa opisina ko. Hindi itinanggi ni Sumuyan. Pagkasara ng pinto, sumandal siya sa kanyang upuan. Tumingin sa kisam at mahinang bumulong. Kung hindi dahil sa kanya, bakit ko pa i-invest ang kumpanyang ito? Shen Yanxi, sana nandito ka pa rin sa tabi ko. Pagdating ni Jiang Yichen sa kumpanya, nakita siya ni Lin Xiang sa labas. Narinig na niya na nag-invest si Sumuyan ng 1 bilyon sa kumpanyang ito. At napakababa ng mga kondisyon na hiningi. Naisip niya agad. Ang layunin ni Sumuyan ay si Shen Yanxi. Mahigpit na isinuntok ni Lin Xiang ang kanyang kamao. Malamig ang kanyang tingin. Ang pinagsama-samang pera na ibinigay ni Sumuyan sa akin. Kulang na kulang lang ang ilang milyon. Pero ngayon para kay Shen Yanxi. Madali pang ang nakapaglabas ng 100 milyon. Bakit naman? Bakit hindi para sa akin? Sa conference room, matapos lumagda ang 2 tao sa kontrata. Opisyal na silang nagkasundo. Darating ang pera sa loob ng 1 oras. Kalmado ang tono ni Sumuyan. Tumango si Jiang Yichen. Salamat, Dongsu. Natigilan siya. Nagtatakang nagtanong. Hindi ko talaga maintindihan. Ikaw ay isang maimpluwensyang tao. Bakit ka nagbigay ng ganoong kalaking pera? Para sa napakasamang kondisyon. Magaan ang ngiti ni Sumuyan. Hindi ako interesado sa inyong kumpanya. Hindi rin ako interesado sa 100 milyong ito. Iba ang gusto ko. Biglang naalala ni Jiang Yichen ang mga usap-usapan na narinig niya kamakailan. Mukhang si Shen Yanxi ang tunay na dahilan ng pamumuhunan na ito. Hindi niya napigilan ang mainggit. Naiintindihan ko na. Ngumiti si Jiang Yichen. Pero huwag kayong mag-alala. Palagi akong responsable sa aking mga investor. Ganyan din para kay Emerson. Ganoon din para sa inyo. Sana nga. Mahinahon ang tono ni Sumuyan. Itinago ang lahat ng emosyon. Matapos ihatid si Jiang Yichen. Napakuyom ng kamao si Sumuyan. Bahagyang ngumiti ang kanyang labi nang may malamig na pagtawa. Ikalat ninyo ang balitang ito. Utos niya sa kanyang assistant. Ang tao ko ay palaging akin. Kung gusto niya itong agawin, impossible iyon. Mabilis na kumalat ang balita. Ang balita tungkol sa aktibong pamumuhunan ni Sumuyan sa isang kumpanya ng laro. Nagdulot ng malaking kaguluhan sa mundo ng negosyo. Nakarating din ang balita kay Lin Xiang. Pinigilan niya ito buong araw. Sa huli ay sumugod siya sa opisina ni Sumuyan. Muyan. Tiningnan siya ni Sumuyan. May bahid na ng pagkamuhi sa puso niya.
Ang lalaking ito, nakikiusap sa harap niya. Nagpapalimos ng awa gamit ang kanyang kaawa-awang itsura. Pero hindi kailanman nagawa iyon ni Shen Yancy. Kahit nasasaktan o binabaliwala, hindi siya kailanman nakikiusap. Nag-aalis lang ng sarili ng tahimik. Dahil dito ay bigla niyang naintindihan. Ang pagpili niya kay Lin Xiang noon, ang pinakamalaking pagkakamali pala. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Malamig na sabi ni Sumuyan. Pinahid ni Lin Xiang ang kanyang ilong. Mamumula na ang mga mata. Mayroon ka pa bang nararamdaman para kay Shen Je? Hindi sumagot si Sumuyan. Bagkus ay tinignan niya ito at biglang nagsalita. Lin Xiang, anong posisyon ang tingin mong bagay sa'yo? Siyempre sekretarya. Nagmamadaling tanong ni Lin Xiang. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito. Ngumiti si Sumuyan. Kalmado ang kanyang tinig. Hindi magbabago ang sahod mo. Pero kailangan ng ilang pagbabago sa iyong posisyon. Pumunta ka sa Logistics Department. Parang sasabog ang utak ni Lin Xiang. Ang Logistics Department ang pinakamababang departamento sa kumpanya. Kadalasang bumibili lang ng mga kagamitan sa opisina. Halos wala ngang eksistensya. Kung pupunta siya doon, tuluyan na siyang mawawala ng pagkakataong makipag-ugnayan kay Sumuyan. Muyan, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong padaluhin sa Logistics Department. Nakikiusap ako sa'yo. Umiiyak ang kanyang tinig. Naiyak na siya. Sige na Lin Xiang. Kalmado ang ekspresyon ni Sumuyan. Kung hindi ay sisiguraduhin ko na hindi ka na makatatagal sa kumpanyang ito. Natigilan si Lin Xiang. Ito ay pagbabanta. Dati ay hindi kailanman ganito ang pakikipag-usap ni Sumuyan sa kanya. Nanlambot ang mukha ni Lin Xiang. Sa wakas ay napagtanto niyang tuluyan na siyang iniwan. Habang nag-aayos ng gamit si Lin Xiang, masaya ang mga mata ng mga taga-secretary department. Ang lalaking ito dahil sa pagmamahal ng chairperson sa kanya. Karaniwan ay binabastos nila ang lahat. Ngayon ay natikman na nila ang bunga. Ngunit hindi rin sila mga hangal. Bagaman masaya sa puso, walang naglakas loob na ipakita ito. Paano kung isang araw ay muli siyang umangat? Ngunit malinaw sa isip ni Lin Xiang, hindi na siya magkakaroon pa ng pagkakataong makabangon. Buhat niya ang kahon. Galit na nakatingin sa opisina ni Sumuyan. Bumubulong ng nakakagat ang mga ngipin. Shen Yancy, hindi kita pabubutihin. Kasabay nito, tumunog ang cellphone ni Sumuyan. Nang makita ang tawag ni Song Shuran, umupo siya. Sinagot ang tawag. Pambihira, anong nangyayari? Mag-aaway ba kayo ni Wenzi? Hindi ko siya ipagbibigay si Shen Yancy. Matigas ang tono ni Sumuyan. Nagpapakita ng hindi matitinag na determinasyon. Bumuntong hininga si Song Shuran sa kabilang linya. Kung alam lang sana ang mangyayari, bakit pa ginawa noon? Si Lin Xiang, tinanong niya ng basta-basta. Ipinadala ko na siya sa Logistics Department. Mahinahon ang tono ni Sumuyan. Parang nagtataboy ng isang hindi mahalagang lamok. Tumango si Song Shuran. CJ, malamang sa mga sandaling ito, alam na rin ni Shen Yancy. Tama. Alam ko na. At si Wenzi ang nagbalita sa akin. Asawa. Mahinang sabi ni Wenzi sa telepono para bang bata. Sadyang nagkunwari siyang kaawa-awa. Inapi ka ng dating boss mo. Gusto kong halikan ng asawa ko. Kung hindi mo ako hahalikan, malulungkot ako. Hindi niya binigyan ng pansin ang paghamon ni Sumuyan. Sa katunayan, nasasabik pa siya. Napangiti ako sa aking narinig. Gusto ko na ng halik na yon. Nakangiting matalino si Wenzi. Gusto mo bang pumunta sa kumpanya ko? Isang paalala lang. Wala akong ibang gagawin sa hapon. At mayroon pa kaming lounge sa kumpanya. Hay, hindi ko alam kung gusto ba ni siya na pumunta. Siya. Nakataas ang kilay ko. Mas mabuti pang sabihin mo na lang ang pangalan ko. Kung gayon, Ginoong Shen Yancy. Handa ka na bang bumisita ngayon? Mahina akong tumawa. Malapit na. Ang babaeng ito. Talagang nakontrol niya ako ng lubusan. Ibinalibya ko ang telepono. Umiling ako. Nabaliw na si Sumuyan. 100 milyon. Para lang sa 5% ng shares. At hindi siya manghihimasok sa operasyon. Bakit niya inaakala na babalik pa ako? Kapag nagawa mo na ang ilang bagay, hindi na ito kailanman mababaliwala na parang walang nangyari. Ngunit wala akong panahon para isipin siya ngayon. Si Wenzi ang mahalaga. Naghahanda na akong lumabas. Biglang tumunog ang cellphone ko. Akala ko si Sumuyan noong tiningnan ko. Hindi pala, isa pang kaibigan. Nakangiti kong inasar. Hello, kung hindi ako nagkakamali. Dapat nasa Maldives ka nagbabakasyon ngayon? Bakit, ang mga babaeng kasama mo? Hindi na nakakaakit sa'yo? Tumawag ka sa akin. Tiyak na may mahalagang bagay. Sabi ng kabilang linya ng tamad. Nakakuha lang ako ng balita. Dumaan na ang panukala na isanib ang Lin County sa Modu. At i-anunsyo ito sa susunod na taon sa pinakahuli. At ang mahigit 9,000 mo na binili mo sa Lin County. Maaari mo itong maibenta sa magandang presyo.
Malapit na akong maging kaibigan ng bilyonaryo. Masaya ka ba? Nagulat ako sandali. Pagkatapos ay hindi ko napigilan ang pagtawa. Noong una ay hinulaan ko na maaaring isanib ang Linn County sa Modu upang magtatag ng isang bagong development zone. Kaya't bumili ako ng mahigit 9,000 mu sa mababang presyo. Sa ibabaw, nagtayo ako ng isang kumpanya ng bulaklak. Sa totoo lang, hinihintay ko lang ang pagkakataon. Yung lugar na yon, mahirap ang ekonomiya ng Linn County noon. Sobrang mura ng presyo ng lupa. Nakuha ko ang lupa na ito. Sa halagang wala pang 2 bilyon. Marami ang nagsabi na nabaliw ako. Bumili ng lupa na nagkakahalaga ng halos 2 bilyon. Na walang halaga talaga. Kahit sa pinakamasamang sitwasyon, hindi ako malulugi. Kahit sa pagbebenta lang ng bulaklak. Mayroon ng 8 milyong purong kita taon-taon. Sigurado na ba ang bagay na ito? Nagtanong ako. Sigurado. Umiti ang kausap ko. Sa mga araw na ito, maraming buyer ang hahanap sa iyo para makipag-usap sa pagbili. Dapat pag-isipan mo ang iyong presyo. Hindi ko akalain. Naiinggit ang tono ng kausap ko. Noong una, hinikayat mo akong mag-invest din. At tinawanan kita. Ngayon, abay. Lugi na si kuya. Natawa ako. Kahit bumalik pa ako sa nakaraang taon. Hindi ka pa rin bibili. Liray, tama ka. Walang nagawa ang kausap ko. Sige na, hindi na kita istorbohin. Kapag naging bilyonaryo ka na, huwag kalimutang manlibre. Binaba ko ang telepono. Diretso akong nagmaneho patungo sa kumpanya ni Wenzi. At kasabay nito, ang mga tao na nagbabantay sa akin, ay nagulat na ng balita kay Sumuyan. Biglang nanlumo ang mukha ni Sumuyan. Tiyak na nalaman na ni Z ang tungkol sa kanyang investment. At ang pagpapatawag kay Shen Yancy ngayon, ay para sabihin sa kanya yon. Si Shen Yancy ay akin na ngayon. At wala kang kinalaman doon. Ang taong ito talaga. Malamig ang tono ni Sumuyan. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamay sa mesa. Ipagpatuloy ang pagmamasid. Kung may anumang mangyari, agad na iulat. Opo. Silid pahinahan ng kumpanya. Nakaupo si Wenzi sa aking kandungan. Mahal ko. Nagkunwari siyang nagsiselos. Malambing ang kanyang tingin. Bahagya kong pinisil ang kanyang baywang. Ang cute mo, namimiss mo ba ako? Ngumiti ng may pagmamalaki si Wenzi. Niyakap niya ang aking leg gamit ang kanyang mga kamay. Naging biktima ka ba ng dating boss mo? Pagkasabi noon ay lumapit siya. Malambing at tuso ang kanyang mga mata. Mahina kong sabi. Tapos na kami ng babaeng iyon. Alam ko. Nang nakangiti ay sumandal si Wenzi sa aking balikat. Sinisipsip niya ang amoy ko ng may kasakiman. Parang isang pusang kontento. Ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana at bumagsak sa amin. Mainit. Ang ganda talaga ng pakiramdam na ito. Sa sandaling iyon ay tumunog ang cellphone ni Wenzi. Sinagot niya ang tawag at nakinig sa ilang salita. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Alam ko na. Binaba ang telepono. Agad na bumalik si Wenzi. Sa kanyang dating marangya at dominanteng pagiging isang business goddess. Anong nangyari? Kaka-receive ko lang ng balita. Ang panukala na isanib ang Modu sa Linn County ay naaprubahan na sa cabinet meeting. Ipopubliko ito sa pinakahuling 7:00 ng gabi bukas. Nataas ang kilay ko at natawa. Pero naaalala ko, hindi ba kasali ang kumpanya niyo sa real estate investment? Tumango si Wenzi. Tama. Nagkataon lang. Sa tingin ko ngayong development na ito, maraming magiging milyonaryo. Halimbawa, ako. Nakangiti kong sabi habang nakatingin kay Wenzi. Nagtanong si Wenzi na may pagtataka. Ano naman ang kinalaman niyan sa'yo? Nakangiti akong sumagot. 3 taon na ang nakalilipas. Bumili ako roon ng mahigit 9,000 mu ng lupa para magtanim ng mga bulaklak. Ang plano ko sana ay magsimula ng maliit na negosyo. Hindi ko inaasahan. Natigilan si Wenzi. Bumili ka na pala 3 taon na ang nakalilipas. Nagkibit balikat ako. Sinubukan ko lang noon. Pinagmamasdan ako ni Wenzi. May kakaibang emosyon sa kanyang mga mata. Napakamatalim talaga ng iyong paningin. Ngumiti lang ako nang hindi nagsasalita. Hindi mapigilan ni Wenzi ang pagkamangha. Marami ka nang kinita sa pagkakataong ito, hindi ba? Siguro mga 35 bilyon lang. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Wenzi. Ulitin mo nga. 25 bilyon. Halos ganoon na nga. Sabi ko nang magaan lang. Matagal akong tiningnan ni Wenzi. Bigla siyang napangiti. Kung ganoon, maaari na akong umasa sa asawa ko para sa aking kabuhayan sa hinaharap. Kasabay nito, nasa opisina pa rin si Sumuyan. Lalong sumama ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, siya mismo ang nagdeklara ng giyera. Ngunit ang kalaban ay tinawag pa si Shen Yancy. Sino ang makakapagsabi kung ano ang ginagawa nilang dalawa? Hindi pa ba sila lumalabas? Tiningnan ni Sumuyan ang katabi niyang empleyado. Sabi niya ng malamig. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga tauhan.
Hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Presidente. Hindi pa umaalis si Ginoong Shen. Mapait na umisi si Sumuyan. Malalim na lumubog ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Wenzi. Hindi ko akalain na napakabagsik mo pala. Sige, titingnan ko. Kung sino sa ating dalawa ang mananalo sa huli. Habang gumuho na ang pag-iisip ni Sumuyan. Niyakap ako ni Wenzi. At masayang naglalaro. Mahina niyang kinagat ang aking leg. Paminsan-minsan ay humahalik. Tila nagpapakita ng pagmamayari. Puno na ng laway mo ang leg ko. Sabi ko nang walang magawa. Bahagyang namula ang mukha ni Wenzi. Umungol siya. Masarap ang laway ko. Kung hindi ka naniniwala, tikman mo. Bago pa ako makatugon. Siya pa ang naging dominante. Hiniga niya ako sa kama. Tumindala siya at hinalikan ako. Medyo malamig ang mga labi niya. Malambot at mamasa-masa. May kaunting pagka-agresibo. Para bang gustong-gusto niyang mag-iwan ng marka niya sa akin. Habang papalala ang init ng sitwasyon, biglang tumunog ang telepono. Bumuntong hininga ako at sinagot ang telepono. Walang pangalan ang tumatawag. Mula sa kabilang linya ay dumating ang mahina at malakas na boses ng lalaki. Maaari ko po bang malaman kung kayo si Shen? Ako po si Guminyuan, chairman ng Jiaming Real Estate. Bahagya akong nagulat. Nangungunang kumpanya sa real estate sa bansa. Halagang 3,770 bilyong yuan ang halaga. Pinakamayamang tao sa bansa. Bakit siya mismo ang tumatawag sa akin? May hinala na ako sa kanyang layunin. Iegyu, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Shen, narinig niyo na po siguro ang balita tungkol sa pag-absorb ng Modu sa Lingxian, tama po ba? Malamig at mahinahon ang tono ni Guminyuan. Nais ng aming Jiaming Real Estate na mamuhunan sa real estate sa Lingxian. Sana ay mapag-usapan natin ang tungkol sa mga lupang hawak ninyo. Ang ibig sabihin ng kanyang sinabi ay simple lamang. Hanggat handa kang magbenta, hindi problema ang presyo. Napakalaki po ng inyong hakbang, Yigyu. Umiti ako. Hindi ko alam kung magkano ang handa niyong ibigay na presyo. Nag-isip ng sandali si Guminyuan at sinabi. Simula sa 40 bilyon. Maniwala ang kanyang tono. Sapat ang pondo ng aming Jiaming Real Estate. Babayaran sa loob ng 3 araw pagkatapos lagdaan ang kontrata. Kung hindi kayo nasiyahan, maaari tayong magkita para sa mas malalimang pag-uusap. 40 bilyon. Malaking tubo. Ngunit alam ko rin, nagkaproblema kamakailan sa daloy ng pondo ang Jiaming Real Estate. Gusto nilang makalikom ng pondo sa pamamagitan ng pagkuha ng lupa. Upang mapanatili ang tiwala ng merkado, maaaring tumaya pa sila sa kaligtasan ng daloy ng pondo sa susunod na 5 taon. Ako ay mahusay sa negosyo at pinahahalagahan ko ang kahusayan. Mahinahon ang aking tono. May deposito sa loob ng 3 araw. Kailangang isulat sa kontrata. Naghintay ako ng sandali at idinagdag. Sa araw ng pagpirma, kailangan mong magbayad ng 3 bilyong paunang bayad. Kung hindi mabayaran ang buong halaga sa loob ng 3 araw, magiging kanselado ang kontrata. Ang 3 bilyon ay mapupunta sa akin. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumawa si Guminyuan. Walang problema. Kung gayon, bukas ng alas 9 ng umaga. Maaari mong malayang piliin ang eksaktong lugar sa Shanghai. Sige, ipapadala ko sa iyo ang address mamaya. Hanggang sa muli. Pagkatapos ibaba ang telepono. Tiningnan ako ng may pagtataka ni Wenzi. 40 bilyon. Tumango ako. Nag-isip si Wenzi. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi. Kung ako ikaw, tataasan ko ang presyo sa 55 bilyon. Nang marinig ito, bahagya akong napakunot noo. Bakit? Sumandal si Wenzi sa balikat ko. Nakaluma ang kanyang tinig. Ang Jiaming Real Estate ay nagkakaproblema sa kanilang financing kamakailan. Ang pinakailangan nila ay ang kanilang daloy ng pera sa susunod na 5 taon. Ang iyong lupa ay hindi lamang isang ari-arian, kundi isang trumpo para mapanatili ang kumpiyansa nila sa merkado. Kaya kahit magkano ang iyong hingin, pipilitin nilang sumang-ayon. Natahimik ako ng ilang segundo. Binibining Wen talagang isang henyo sa negosyo. Siyempre, mapagmataas na itinagilid ni Wenzi ang kanyang ulo. Hindi dapat malugi ang asawa ko. Bigla siyang umupo. Seryoso niyang sinabi, sa negosasyon bukas, ipapadala ko ang aming legal team para samahan ka. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Hinawakan ni Wenzi ang baba ko. Mapanlin lang ang kanyang ngiti. Siyempre naman, ako ang iyong babae. Sa kabilang banda, mabilis ding nakakuha ng balita si Sumuyan. Nang malaman niyang binili ko ang lupa sa Lin County sa mababang presyo 3 taon na ang nakakaraan. At ngayon ay ibebenta ko na ito sa napakataas na halaga. Halatang nagulat ang kanyang ekspresyon. Gaano katumpak ang paningin ng taong ito? Nakaupo sa tapat niya si Song Shuran, nagkibit balikat. Sa totoo lang, sa tingin ko mas matalino si Shen Yanxi kaysa sa ating lahat.
Dinala ni Sumuyan ang baso ng alak na nasa harap niya. Ininom niya ito lahat. Ilang buwan ang nakalilipas. Ako lang ang isang empleyado na kumikita ng milyon-milyong taon ng sweldo sa kanyang kumpanya. Akala niya mawawalan ako ng saysay kapag iniwan ko siya. Ngayon hindi lang ako nagtagumpay. Nasa pintuan na ako ng pinakamalakas na kapital sa Shanghai. Kung alam ko lang sana noon. Bumuntong hininga si Song Shuran. Nang makauwi ako sa gabi, may dala si Wenzi na 2 bag. Tumakbo siya sa harap ko na masaya. Asawa, tingnan mo. Bumili ako ng damit pantulog na magkapares. Tiningnan ko sa baba. Isang dinosauro. Isang kuneho. Sigurado ka bang ito ang ipapasuot mo sa akin? Kumurba ang bibig ko. Naman. Nakapamiwang si Wenzi. Walang pagtutol ang tono niya. Kung hindi, magagalit ako. Ngunit siya. Napilitan akong isuot ang berdeng damit pantulog na dinosauro. Siya naman ang nagsuot ng damit pantulog na kuneho. Puti at malambot. Nakakatuwa bigla. Lumapit sa akin si Wenzi. Kunin natin ang litrato para i-post sa social media. Napangiti ako. Itinaas ni Wenzi ang kanyang cellphone. Kumuha siya ng ilang litrato kasama ako. Pinili niya ang pinaka-cute. Nag-post siya sa social media. Nag-post din ako ng parehong update. Biglang nagkagulo ang comment section. Hindi mabilang ang mga likes. Puro komento ng "Yee so sweet, perfect match" at iba pa. Kasabay nito, sa labas ng subdivision, nakasandal ang ulo ni Sumuyan habang nakatingin sa pamilyar na bintana. Alam niya, sa loob ng bintanang iyon, dati nakatira ang lalaking pinakapamilyar sa kanya. At present, the light from the window is warm, faintly revealing the shadows of a couple. Her phone vibrated. Sumuyan looked down. Shen Yansi's moments. She tapped on the photo. In the picture, Wenzi and I are wearing couple's pajamas, leaning against each other, smiling gently and happily. Sumuyan's fingers froze. In her mind, memories from many years ago suddenly surfaced. It was our first year together. After received in a first salary, I happily bought couple's items, wanting to use them with her. But her reaction was, she directly threw those things into the trash can. She also coldly said, "Don't bring this garbage home anymore." Sumuyan once thought, I would always be Eli her side. No matter how she treated me, I would not leave. But now she realized, the man who once revolved only around her had completely left her world and would never turn back. The next morning, I put on a sharp suit, standing in front of the mirror adjusting my collar. How is it? I turned and looked at Wenzi on the sofa. Wenzi looked up. Her eyes held a hint of amazement. Then she snorted, feigning composure. Ridiculously handsome. Good thing Gumingyuan is a man. Otherwise, I wouldn't be at ease. I walked over with a smile and pinched her cheek. Even if you're a rich woman, I only love our wife. Wenzi's face instantly turned red. Gently pushed me. We're not married yet. I'm not your wife. Don't call me that. Doesn't someone not want to get married? Nagkunwari akong nagulat. Sinadya niya akong biruin. Alam mo talagang inaasar mo ako. Mahinang umungol si Wenzi. Ngunit puno ng tamis ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto sa labas. Tumayo si Wenzi para buksan ang pinto. Pumasok ang 3 miyembro ng legal team. Nakilala ko na dati ang mga taong ito. Dati ay magkaribal. Ngayon ay magkatuwang na. Roshen. Tumango sila ng bahagya. Ngumiti ako at nakipagpalitan ng ilang salita. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa paksa. Pinag-usapan namin ng detalyado ang pangunahing estratehiya para sa negosasyon ngayong araw. Target na presyo, hindi bababa sa 520 bilyon. Kung magiging maayos ang negosasyon, maaari naming mapirmahan ang kontrata ngayon. Resibo sa loob ng 3 araw. Dumating ang aming grupo sa napagkasunduang business restaurant. Karaniwan lang ang lasa ng restaurant na ito. Ngunit ang kapaligiran ay angkop para sa business negotiation. Sinasabi na ang likod ng may-ari ay hindi rin basta-basta. Hindi nagtagal matapos maupo. Dumating si Gumingyuan. Roshen, matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan. Chairman Gu, ayos ka lang ba? Nagkamay at nakipagpalitan ng bati ang dalawa. Tiningnan niya ang aking koponan. May kumislap na gintong ilaw sa kanyang mga mata. Siyempre alam niya. Sa paglabas ng legal team ni Wenzi, nangangahulugan ito na hindi magiging madali ang negosasyon ngayon. Pagkatapos ng ilang simpleng salita, sinimulan na ang negosasyon ngayong araw. Direktang sinabi ni Gumingyuan, Roshen, handa kaming magbigay ng 4 na bilyon. Sa tingin ko, noong tumawag ako kahapon, naipaalam ko na sayo, kaya hindi ko alam kung ano ang masasabi mo sa presyong ito. Sumandal ako sa sandalan ng upuan at mahinang tumawa. Director Gu, ang aming inaasahang presyo ay 6 na bilyon.
Bahagyang nanlumo ang mga mata ni Gu Mingyuan. Masyadong mataas ang presyong iyan, baka. Tila hindi mataas. Kalmado kong sinabi. Bagamat hindi ito nasa sentro ng lungsod. Malapit ito sa Modu. At ang laki ng pamumuhunan para sa development zone na ito ay trilyon-trilyon. Kapag ito'y nasimulan na, magiging bagong sentro ng paglago ng ekonomiya ng Modu ito sa hinaharap. Maraming kumpanya ang pupunta rito upang mag-develop. Hindi lamang lupa ang iyong binibili, kundi ang halaga nito sa pananalapi sa hinaharap. Tumahimik si Gu Mingyuan ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumawa siya. Ang estilo ng negosasyon ni Shen ay talagang matalas. Labis ang pasasalamat ni Director Gu. Tuminala ako sa kanya. Formal na nagsimula ang negosasyon. Ang kuponan ni Gu Mingyuan at ang aking legal na kuponan ay nagkaroon ng labanan sa pagtatanggol at pag-atake. Una niyang binigyang diin ang limitasyon ng lokasyon ng lupa. Sinusubukang pababain ang presyo. Ang aking legal na kuponan naman ay patuloy na naglalabas ng magandang balita. Pinapalaki ang potensyal na pagtaas ng halaga ng lupa sa hinaharap. At unti-unting lumalapit. Matapos ang 2 oras na pagbabasagan, natapos na namin ang presyo. 52 bilyon. Nakabayad na lahat sa loob ng 3 araw. Ngumiti si Gu Mingyuan at iniangat ang kanyang baso. Shen, masayang pakikipagtulungan. Nagtoast ako sa kanya at inubos ang inumin. Formal na natapos ang transaksyong ito. Ang kontrata ay paulit-ulit na kinumpirma ng legal na koponan. Sinisigurong ang pagbabayad ng pondo. At mga detalye tulad ng mga probisyon sa paglabag ay walang mali. Pakisuriin. Ibinigay ng abogado ang kontrata sa akin at kay Gu Mingyuan. Mabilis kong binasa. Matapos makumpirmang walang mali, pinirmahan ko ang kontrata. Ang kabilang partido ay pumirma rin. Pagkalipas ng 15 minuto, dumating na ang 3 bilyong pisong cash. Ngumiti si Gu Mingyuan habang hawak ang kamay ko. Ang natitirang bayarin ay tiyak na darating sa loob ng 3 araw. Mabait si Chairman Gu. Sana ay magkaroon pa tayo ng pagkakataong magtulungan sa hinaharap. Makalipas ang wala pang 1 oras matapos pirmahan ang kontrata, lumabas na sa internet ang balita. Ang Jiaming Real Estate ay nakakalap ng 52 bilyong pisong pondo. Nakuha ang pangunahing load sa development zone ng Shanghai. Kasabay nito, biglang tumaas ang presyo ng stock ng Jiaming Real Estate. Bumalik ang tiwala ng merkado. Tiningnan ni Wenzi ang balita. At bahagya siyang tumawa. Ang bilis talaga ng kilos nila. Ito rin ang kanilang paraan ng pamumuhay. Nakaupo ako sa sofa at kaswal na nagsalita. Ang lupang ito para sa kanila ay mas mahalaga pa kaysa buhay. Nagkaroon ng problema sa daloy ng pera ng Jiaming Real Estate. Kailangan nilang gamitin ang lupa na ito para makalikom ng pondo. Patatagin ang tiwala ng merkado. Kung hindi, maaaring bumagsak ang buong kumpanya. At ngayon, nagtagumpay sila. Samantala, sa departamento ng suporta ng kumpanya ni Sumuyan, narinig niyo na ba? Ibenta ni Shen Yanxi ang lupa na hawak niya. Sinasabing nagkakahalaga ito ng mahigit 80 bilyon. Narinig ko 100 bilyon. Totoo ba o hindi? Ito ay masyadong hindi kapani-paniwala. Nagbubulungan ang isang grupo ng tao. Ang mga mukha ay puno ng pagkamangha at pagkainggit. Si Lin Xiang na nakaupo sa sulok ay namumutla. Mahigpit niyang isinara ang kanyang kamao, ang palad niya ay puno ng pawis. Ilang buwan na ang nakalipas. Akala ko kaya ko siyang palitan. Inakala ko pang ang pagkatapos akong paalisin sa kumpanya. Hindi na ako magtatagumpay. Pero ngayon, sa isang transaksyon ko lang, nakakita ako ng yaman na hindi kayang kitain ng ilang henerasyon. Tiningnan ni Lin Xiang ang kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa at kawalan ng katiyakan. Ang buo niyang kayamanan ay inilagay sa isang stock na biglang tumaas. Kung mananalo, maaari pa siyang makabangon. Kung matatalo, tapos na talaga ang buhay niya. At sa sandaling ito, sa kabilang dako ng merkado ng kapital, isang grupo ng tao ang nagbabasagan ng baso bilang pagdiriwang sa isang marangyang villa. Halos sapat na ang oras. Simulan na. Madaling araw na. Nakaupo si Lin Xiang sa sofa. Ang ekspresyon sa mukha niya ay pabago-bago. Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng doorbell sa pintuan. Nagmamadali siyang tumayo para buksan ito. Anong nangyari kay Kuyang? Bakit siya ganun ka-tense? Pumasok ang kaibigan. May pagtataka sa mga mata. Hindi sumagot si Lin Xiang. Sa halip, pinaupo niya ito. Tinanong kita, sigurado ka bang walang problema sa stock na yan? Tanong niya ng kinakabahan. Seryoso ang tono. Natigilan ang kaibigan. Pagkatapos ay tumawa. Huwag kang mag-alala, Kuyang. Huwag kang mag-alala. Siguradong walang problema ang stock na ito. Tumataas pa nga ito ngayon. At may mga tao pang bili ng bili sa market. Kaya siguradong walang problema. Maghanda ka na lang maupo sa bahay at magbilang ng pera. Nakaluwag ang hininga ni Lin Xiang. Napaupo siya sa sopa.
Kung ibebenta na ngayon, magkano ang kikitain? Kumunot ang noo ng kaibigan at nag-isip. Siguro 2 milyon. Nag-isip si Linziang. Biglang naging seryoso. Kung gayon, ibenta na ngayon. Ibenta ngayong araw. Ibenta na agad. Natigilan ang kaibigan. Ibenta na ni kuya ang ngayon. Di ba 2 milyon lang ang kikitain? Inisip niya na kung ibebenta ngayon. Ano ang magagawa sa kikitain na pera? Mabibili ang bahay at iparenovate. Mawawala rin ang 2 milyong iyon. Katahimikan ni Linziang sa loob ng ilang sandali. May ningning ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi ako mapakali. Mas mabuting ibenta na lang. Okay lang kahit 2 milyon lang ang kikitain. Kahit papaano, maliligtas ang perang iyon. Nag-alinlangan ang kaibigan sa ilang sandali. Nagsalita siya upang ipaalala. Ngayong Biyernes ng gabi na. Ayon sa regulasyon, sarado na ito sa ganitong oras. At hindi rin bukas tuwing weekend. Kahit gusto mo itong ibenta, kailangan pa rin sa Lunes. Natigilan ng bahagya si Linziang. Mas lalong bumigat ang pakiramdam niya. Naglakad-lakad si Linziang sa silid. Kung gayon hintay na lang na maibenta sa Lunes. Diretsyo ng ibenta. Kinabukasan, madaling araw. Nagising ako mula sa pagtulog. Tahimik pa ring natutulog si Wenzi sa tabi ko. Hindi ko siya ginulo. Kinuha ko lang ang aking cellphone para tingnan ang balita. Nang makita ko ang itulak na balita sa stock market, bahagyang nagpakita ng pagkamangha sa aking mukha. Bumagsak ang stock market. Hindi ko napigilang mapangiti. Mukhang kumita na ng malaki ang mga trader na yon. Ngunit mukhang masyadong sabik sila. Hindi sila naghintay na umakyat pa ang presyo bago ibenta. Mukhang hindi na sila nangangahas sumugal pa. Ngunit hindi ako nagmamalasakit dito. Nakapag-withdraw na ako ng maaga. Matagal na akong kumita ng sapat. Hindi na malaki ang epekto sa akin ng pagtaas-baba ng stock market. Kasabay nito, nakatayo si Linziang sa harap ng sofa. Nakatingin ng mariin sa cellphone. Ang data sa stock market sa screen ay nagpalamig sa buong katawan niya. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Patuloy na pinipindot ang refresh button. Ngunit kahit ilang beses pa siyang mag-refresh, patuloy na bumababa ang presyo ng stock. Impossible ito. Bulong ni Linziang. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ang stockbroker. Hoy, anong nangyayari? Tanong ni Linziang nang may pag-aalala. Walang sumasagot sa kabilang linya. Paano ito nangyari? Bumilis ang tibok ng puso ni Linziang. Halos masakal siya. Muli niyang tinawagan. Wala pa rin tugon. Nagmadaling nagbihis si Linziang. Tumakbo palabas ng bahay. Nang makarating si Linziang sa bahay ng broker, hindi nag-atubiling sipain ang pinto. Biglang may sumigaw sa loob. 2 boses ng babae. Angje. Nakahiga sa kama ang broker. May bakas ng pagkalito sa kanyang mukha. Malinaw na hindi niya talaga naintindihan kung ano ang nangyayari. Nakita ni Linziang ang lalaking nakahiga sa kama na litong-lito. Biglang sumabog ang kanyang galit. Lumapit siya at mabilis na pinigilan ito. Galit na nagtanong. Tinatanong kita kung anong nangyayari. Ang ahente ay nanatiling tulala. Anong nangyayari? Ano ang nangyari, brother Ang? Walang pagod ang kanyang tinig. At ang 2 babae sa tabi ay nataranta. Nagmadaling nagbihis. Ang pera ko. Tatanungin kita. Hindi mo ba sinabi na walang problema ang stock na ito? Kung gayon, ano ang nangyayari? Habang sinasabi ito, inihagis ni Linziang ang telepono sa harap niya. Nagulat ang ahente. Kinuha ang telepono. Isang pakiramdam ang nagsabi sa kanya na tiyak na may problema. Hindi magiging ganito ang reaksyon ni Linziang. Mabilis niyang binuksan ang stock market page. Naglibot ang kanyang tingin sa screen. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na naging hindi kapanipaniwala. Ano ang nangyayari? Mahinang sabi ng ahente. Buong pagtataka. Teknikal na pagsasaayos kaya? Naisip niya. Ngunit agad din niyang hindi pinaniwalaan. Ang pagbagsak ng stock market ay napakabilis. Hindi ito mukhang karaniwang pagsasaayos. At higit sa lahat, ang pababang trend ay nagpapatuloy pa rin. Ibig sabihin nito, ang pagbaba sa pagkakataong ito ay sinadyang inayos. Ang utak ng ahente ay naging blanko. Naintindihan na niya kung ano ang nangyayari.